Tingnan mo si Ma'am Samantha. Bakit pumunta ulit si Ma'am Samantha sa construction site para mag-inspeksyon ang katawan ni Ma'am Samantha? Ang sexy-sexy. Talagang karapat-dapat pinakamagandang babaeng sa Marilag. Kung makakasiping lang ako sa kanya. Kahit mabawasan ng 10 taon ang buhay ko, payag ako. Si Ma'am Samantha, yan ang lakas ng loob mo, nangangarap ka pa. Trabahador lang tayo, mapapansin kaya tayo. Ano naman mangarap lang, bawal ba? Magtrabaho na tayo, magtrabaho na. Miguel, naalala ko. Sabi mo dati, ikaw daw ay isang mayamang binata mula sa Maharlika, oo. Tulad ni si Ma'am Samantha na napakaganda. Nakasiping mo na ba dati? Huh? Ay, puta. Siya. O, nakasiping ko na siya. Pwede ka nang bumaba, na droga ako, at nangyari ang relasyon natin, huwag mong sasabihin kanino man. Umalis ka na. Umalis ka na. Parang nagmamayabang. Grabe ang kayabangan. Kung ikaw ay isang mayamang binata, makakasama ka ba sa amin dito sa pagtatrabaho? Oo nga. Wala kang alam. Makinig ka. Nung araw, ang tatay ko ang rey ng cash sa lungsod ng Maharlika. Sa paligid ko, napakaraming magagandang babae ang pumapaligid. Hindi kailanman natigil. Tapos ano? Tapos dahil hindi ako marunong tumingin ng tao, na traidor ako. Muntik nang maubos ang yaman ng pamilya Santos. Kaya naman, sa galit ng tatay ko, muntik na niya akong pinalayas sa bahay. Inutusan niya akong magsanay sa labas ng 3 taon. Kaya nandito ako ngayon sa pagbubuhat ng mga blok. 3 taon pa ang pagsasanay? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Tingnan natin ang oras. Ngayon ay ang aking huling araw ng pagsasanay. Pagkalipas ng alas 12 ng tanghali, tapos na ang aking pagsasanay. Babalik ako sa aking pagiging mayaman at makapangyarihan. Mga pare, sa hinaharap, kung may problema kayo, pwedeng lumapit sa akin. Tigil na sa kayabangan. Parang totoo ang sinasabi. Muntik na akong maniwala. Ako ang mayamang binata. Dumating na si Samantha Reyes. Bilis, trabaho. Halika. Hayop ka, saan ka pupunta? Gusto mo bang magalit ako sa'yo? Nanay, tumigil ka na. Anong klaseng tao si Daniel Cruz? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Isa lang siyang playboy dahil sa pera ng pamilya niya. Araw-araw ay lasing at gala. Sasabihin ko sa'yo, kahit napakasalan ko ang manggagawang ito, hindi ko pakakasalan ang gago na si Daniel Cruz. Ikaw? Hindi ako. Sige, ikaw na lang ang pakasalan mo ang construction worker na ito. Oh! Sumama ka sa akin. Saan? Ayoko. Anong ginagawa mo? Ano nga nangyayari? Bumalik ka rito. Wag ganyan. Wag ganyan. Anong ginagawa mo? Wag. Pumasok ka. Wag ganyan. Bumalik ka rito. Saan ka pupunta? Tumigil ka. Tumingin ka pa. Dukutin ko ang mga mata mo. Yung ano, ang swerte naman. Nagkita ulit tayo. Oo nga, ang swerte. Dahil nagkita na naman tayo, tulungan mo naman ako. Magpanggap kang nobyo ko. Para lang sa mga magulang ko. Pasensya na. Wala akong gana. Hindi ko kayang tulungan ka dyan. Kung hindi ka papayag, isusumbong kita sa panggagahasa. Yung nangyari noon, paano ko sasabihin? Depende na lang yan sa mood ko. Noon ikaw ang pumilit sa akin. Ako isang tunay na lalaki. Ang malinis kong katawan ay naabi ng walang dahilan. Ako ang biktima. Eh sino ang makakapagpatunay? Tayo lang dalawa noon. Kung hindi ka papayag, tatawag ako ng pulis. Mag-isip kang mabuti.
Sige. Ang tigas mo. Papayag ako. Grabe naman talaga. Inagaw mo na ang kalinisan ko tapos yung unang pagkakataon kong magpakasal, inagaw mo rin? Hoy, makinig ka. Huwag kang mag-asa sa akin. Ikaw, panangga ko lang sa mga magulang ko. Wala kang ibang silbi. Pagkatapos nito, quits na tayo. Sige. Kung ganyan na ang sinasabi mo, ganyan na ang usapan, may hihilingin din ako. Sabihin mo, Huwag mo na akong gagalawin. Tulad nung nakaraan. tumabi ka. Ngayon, sumama ka sa akin sa mga magulang ko. Ipaliwanag natin ang lahat. Maligayang pag-uwi, Ginoong De La Cruz. Maligayang pag-uwi, Ginoong De La Cruz. Maligayang pag-uwi, Ginoong De La Cruz. Chairman De La Cruz, pagod na pagod po kayo sa biyahe. Nahanap na ba ninyo kung nasaan ang anak ko? Naipadala na po namin ang litrato ng binata sa aming mga tauhan. Kapag may balita tungkol sa binata, ako po ang unang magsasabi sa inyo. Parang kailan lang 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, iyon na ang araw na matatapos ang kanyang pagsasanay. Hindi ko alam kung sa pagdaan ng mga taon ng pagsasanay, naalis na ba ang pagiging pabigla-bigla niya. Noong kabataan ng binata, bagamat medyo mainipin siya, matatalino at mabilis naman ang kanyang isip. Napakahigpit ng kapaligiran ng kanyang pagsasanay sa loob ng 3 taon. Naniniwala ako na tiyak na magbibigay siya ng sorpresa sa inyo. Sana nga. Miguel, maging listo ka pag nakita mo ang tatay ko mamaya. Kapag nabuko ito, isusumbong kita ng panggagahasa. Maghanda kang makulong. Totoo nga ang kasabihan. Ang babae talaga ang pinakamasama. Malapit na akong matapos sa 3 taon kong pagsasanay. Tapos kung isusumbong niya ako, edi 3 taon na naman akong makukulong. Huwag kang mag-alala, alam ko ang gagawin ko. Hinawakan niya ang pulso ko. Tainay, nandito na kami. Hindi naman siguro ang anak natin ay talagang nagkatuluyan sa isang construction worker? Samantha, nauwi ka rin. Andres Santos, anong ginagawa mo sa bahay namin? Pumunta ako ngayon para humingi ng kamay mo. Magkasama na tayo mula pagkabata, magkapitbahay at magkalaro. Maaari bang bigyan mo ako ng pagkakataong makasama ka habang buhay? Pasensya na, nagpakasal na kami. Haha. Tito, tita, kumusta po kayo? Kuya, hindi pala. Ako po si Miguel De La Cruz, ang manugang ninyo. Ikaw pala. Sa construction site ni Samantha ang manggagawa. Ano, manggagawa? Ako. Samantha, nagloloko ka lang sa akin, di ba? Hindi. Tingnan mong mabuti. Samantha, nabulag ka ba ng magandang salita nitong lalaking to? Hoy, ikaw! Hindi ko alam kung ano ang pinainom mo kay Samantha, pero payo ko sa'yo, lumayo ka sa kanya. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo kung ano ang mangyari sa'yo. Aray. Hindi kami lalayo. Anong magagawa mo? Ano? Gusto mong mamatay? Samantha, bitawan mo. Bitawan mo ako. Lumabas ka, hayop ka! Carlos Gomez, anong ginagawa mo sa bahay namin? Tigilan mo yung mga salita mo. Tanong ko sa'yo, yung kontrata para sa proyekto sa Gulf of Estrella, pipirmahan mo ba o hindi? Huwag kang magmalabis. Sabi ko na, hindi ko pipirmahan yung kontratang yan. Sige, sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo pirmahan ang kontratang yan ngayon, gigibain ko ang pamilya Reyes. Aray.
isa na namang nandito. Halika Samantha, ako na ang bahala. Nakita niyong kumikita ang proyekto, agad-agad niyong gustong agawin. Wala na bang batas? Sagutin mo ako. Batas? Ang Malakas Corporation dito sa bayan ng Marilag, kami ang batas. Tingnan ko kung sinong makikialam. Ito hindi ba't ito yung binanggit ni Amo? Si Ginoong Miguel? Bakit nandito siya sa pamilya Reyes? Ayos lang, matagal na tayong mag-asawa. Ang problema mo, problema ko rin. Si Ginoong Miguel pala ay manugang ng pamilya Reyes? Ginoong Miguel, pasensya na. Pasensya na po. Medyo malabo ang mata ko. Hindi ko inakala na si Ginoong Miguel pala ay manugang ng pamilya Reyes. Hindi ko po nakilala ang pagkatao ninyo. Nagkamali ako sa pamilya Reyes. Pasensya na po. Umaasa po ako na magpapatawad kayo. Magpakabait po kayo. Aalis na po ako. Sige, umalis ka na. Sige. Aalis na ako. Sige, umalis ka na. Miguel, ano ba talaga ang pagkatao mo? Bakit siya natatakot sa'yo ng ganon? Ang mga maliit na tao na katulad niya, hindi karapat-dapat na makilala ako. Kung ang ibig mong sabihin ay si G. Carlos ng Malakas Corporation, medyo kilala ko siya. Nung bata pa ako, naglingkod siya sa akin. Ano ba yan? Nagmamagaling ka? Manggagawang hampas lupa. Sasabihin ko sa'yo, noong nagsasalita si Carlos Mendoza, ang tingin niya ay hindi kailanman lumihis mula sa akin. Halatang halata naman na ang tinutukoy niyang Ginoo Santos ay ako tanga. Anong kinalaman mo? Sabi ko na nga ba, si Andres talaga ang may kaya. Muntik na akong mag-akalang itong manggagawa ay may malaking impluensya. At ginamit mo pa ang apelyido ko para magmalaki. Ano ba yan? Akala mo kung sino ka na? Masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Sa paggawa ng mga bagay, kailangan ko pa bang gumamit ng pangalan ng iba? Tama na. Isa kang hampas lupang magsasaka at mangahas kang sumagot sa manugang kong mahal. Mukhang hindi ka pa natututo sa hirap ng buhay. Ang aming pamilya Santos sa buong bayan ng Marilag ay may mga negosyo sa halos lahat ng dako. Ang tatay ko ay nakipagkasundo sa Malakas Corporation para sa isang proyekto. Kaya si Carlos Mendoza ay nagbibigay galang sa akin dahil dapat lang yon. Ikaw, dito, nagpapanggap kang mayaman. At yung kwentong noong bata ka pa, si G. Carlos ang naglingkod sa'yo? Kung kilala mo talaga si G. Carlos, tawagin mo siya dito para makita namin. Oo nga Samantha, tingnan mo ang napili mo, isang walang kwentang tao. Maghiwalay na kayo agad. Sige, titingnan ko ang oras. Wala pang isang oras ang natitira sa pagsasanay ko. Hindi ko na kailangang tawagan siya. Siya mismo ang kukontak sa akin. Kumusta? Hindi makahanap ng lugar. Sige, naiintindihan ko. Tito, tita, sa pagbisita ko ngayon, nagdala ako ng ilang regalo, pero ang nagde-deliver ay hindi makahanap ng lugar. Kaya sandali lang po, babalik ako agad. Ang bait mo naman anak, magiging pamilya na tayo, bakit ka pa nahihiya? Hindi ako katulad ng iba na sa unang pagbisita ay walang dalang kahit anong regalo. Tito, tita, sandali lang po. Sige. Sige, umalis ka na. Anong ginagawa ninyong dalawa? Mag-asikaso na kayo ng annulment ninyo. Halika. Ang proyektong ito ayon sa mga kondisyon ng plano ay inayos namin. Pangunahing binago ang mga lugar na ito. At dito rin. Kumusta? Kumusta, J. Gomez? Nakita ko kanina si Miguel, nahanap ko na siya. G. De La Cruz, nahanap na si Miguel? Ano, yung batang yon nasaan na ngayon? Bilis, i-report mo sa chairman. Nasaan na ba siya ngayon? Kumusta? Magandang araw po, Chairman. Si Miguel po ngayon ay nasa bayan ng Marilag, sa pamilya Reyes. At may napakalaking magandang balita pa. Magandang balita? Anong magandang balita? Si Miguel po at ang dalaga ng pamilya Reyes sa bayan ng Marilag ay ikinasal na. Ito ay tunay na magandang balita, Chairman. Napakaganda, alam ko na. Itong batang ito, ganito kalaking bagay, hindi man lang ako sinabihan. Ay, talaga naman. Binigyan niya ako ng napakalaking sorpresa. Maria, maghanda ka agad ng malaking regalo. Ipadala mo sa pamilya Reyes. Dapat talagang mabigat at mahalaga ang regalo. Sandali po, chairman. Anong problema?
Sakto lang din, ang pamilya Santos sa Silangang Batangas ay gustong kunin ang ating proyekto. Ang pamilya Santos naman ay mas pamilyar sa kalagayan doon, kaya baka pwedeng hayaan ang pamilya Santos ang pumunta roon para hindi lang mas mabilis, pwede rin nating suriin ang pamilya Santos. Ano po sa tingin ninyo, Chairman? Sige. Ikaw na ang bahala dito. Huwag po kayong mag-alala, Chairman. Sisiguraduhin kong masisiyahan kayo. Isang karangalan ang makipagtulungan sa inyo, G. Gomez. Huwag po kayong mag-alala, G. Gomez. Ang bagay na ito ay tiyak kung gagawin ko ito ng maayos. Hindi ko kayo pababayaan na mag-alala kahit kailan. Kumusta? Daniel, tulungan mo ako na maghanda ng mabigat na regalo. Ipadala mo sa pamilya Reyes. Tandaan mo, dapat talagang mabigat at mahalaga ang regalo. Ano ba? Bakit nakatayo lang kayo dyan? Ano pa ang hinihintay ninyo? Asikasuhin nyo na ang annulment. Tito, pasensya na po, pero hindi na kami pwedeng mag-anal. Bakit? Dahil buntis na po si Samantha sa akin. Ibig sabihin, magiging apo nyo na po yun, Tito. Ano? Sabihin mo sa akin, totoo ba ang sinasabi niya o hindi? Miguel, gago ka para lang maloko mo si Papa, nagsinungaling ka pa tungkol sa pagbubuntis. Papa, totoo po. Paano nagkaroon ng ganitong klaseng anak ang pamilya Reyes? Gusto mo ba talagang patayin ako sa galit? Saka ka lang masisiyahan? Ako. Biyanan, pakikalma lang po. Ito, delikado po to para sa buntis. Anong biyenan? Wala akong ganoong manugang. Miguel, pakinggan mo. Habang buhay pa ako si Miguel Lim. Hinding-hindi kayo magkakasama. At ikaw agad-agad mong ipa-abort ang batang yan sa tiyan mo. At magpa-anul ka. Pakinggan mo, kung sasabotahin mo ang kasal sa pamilya Santos, ako si Miguel Lim, ay wala ng anak na babae. Papa, hindi ko ipapa-abort ang batang ito at lalong hindi ako magpapakasal kay Daniel. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Halika, halika. Dito mo ilagay. Bilisan mo. Ingat ha. Dito. Tita, narinig ko pong mahilig kayo sa halaman. Kaya sinadya kong mag-aksaya ng malaking halaga sa isang auction para mabili para sa inyo ang bote ng jade at kristal na ito. Sana po ay magustuhan ninyo. Bilis. Daniel, ang bait-bait mo naman. Matagal na naming itinuturing ni Ramon na parang sarili naming anak ang tingin sa'yo. Pero nag-effort ka pa rin ng ganito. Oo nga Daniel, itong bote ng jade at kristal halatang napakamahal nito. Para lang kay tita nag-aksaya ka ng malaking halaga sa auction. Ito, nakakahiya naman sa pamilya Reyes. Tito, tita, alam naman ninyo na para sa akin, pera lang yan, hindi importante. Basta masaya kayo, ako, kahit gaano pa kalaki ang gastusin sa auction, sulit na sulit yon. Oo, oo. Tingnan mo naman ang batang ito. Ilapag mo na yan, bilis. Punyamang construction worker, Anong tinitingnan mo? naiintindihan mo ba yan? Hoy, itong bote mo parang pamilyar na pamilyar sa akin. Naalala ko na. Ha. Ito yung ginagamit kong orinola nung bata pa ako. Ano? Hindi ba ito yung ginagamit kong urinola nung bata pa ako? Ano? Gabriel Santos, ikaw, isang manggagawa sa konstruksyon. Ano ba ang alam mo sa mga bagay na hindi matatawaran? Sasabihin ko sa'yo, ang bote ng jade at kristal na ito ay binili ko ng napakamahal sa isang auction. Ikaw, naglakas loob kang sabihin na ito'y urinola mo nung bata ka? Sinasabi ko lang naman ang totoo. Bakit ka nagagalit? Tama na. Si Mr. Santos ay may mabuting kalooban. Tapos ikaw, dito ka nang gagago. Walang modo. Umalis ka na. Hindi ka welcome sa aming pamilya Reyes. Tama. Ikaw, isang construction worker, nakakita ka na ba ng ganitong kayamanan? Anong karapatan mo para magsalita ng ganyan? Hoy tito, tita, totoo ang sinasabi ko. Talagang urinola ko ito. Nung bata pa ako sa ilalim ng boteng ito ay inukit ko pa ang pangalan ko. Ha, Gabriel Santos, ang lakas talaga ng loob mo. Sasabihin ko sa'yo, ang bote ng jade at kristal na ito, mula sa pagmimina hanggang sa pag-ukit, ay inalagaan ng maingat ng mga eksperto. Ikaw, naglakas loob kang sabihin na ito'y urinola mo nung bata ka. At sinabi mo pang sa ilalim nito ay may inukit kang pangalan. Sa tingin ko, dapat kang mapahamak. Ay nako, kung hindi ka naniniwala, baliktarin mo ang boteng ito at tingnan mo, malalaman mo rin.
Sige, kung sa ilalim ng boteng ito ay wala ang pangalan mong inukit, maglulupasay ka at hihingi ng tawad sa akin. At saka, layuan mo ng tuluyan si Samantha Reyes. Hindi ba ito yung urinola kong ginamit nun? Hindi siguro ako nagkakamali. Sige. Kung may pangalan nga, maghuhubad ka at tatakbo ng 3 ikot sa labas. At sisigaw ng 3 beses na, si Gabriel Santos ang lolo ko. Ano deal? Sige, usapan na yan. Ngayon ko lang ipapakita sa iyo ang kapalaluan mo. Tingnan mo. Mayroon ba? Talaga nga. Ito. Imposibleng si Andres Santos ang nagbigay sa atin nito. Kuya yan. Hahaha. Talo ka. Humiwalay ka na sa damit mo. Naghihintay pa ako na tawagin mo akong lolo. Sa tingin ko, ikaw ang dapat tumawag ng lolo. Tito at tita, huwag kayong magpapaloko sa kanya. Yung karakter na yan ay kumakatawan sa Ming Dynasty na marka ng Yan Imperial Kiln. Walang kinalaman sa kanya yan. Ay naku kuya yan. Gusto mo bang amoy ng amoy? Madalas kong ihian yan nung bata ako. Naglagay pa ako ng tipaklong sa loob noon. Tito, matagal na po kayong nagkolekta ng antigo. Alam niyo po siguro na ang Yan Kiln ay para lang sa pamilyang imperial. Mahal, sabi ni Andres, itong Yan Kiln ay mula sa Ming Dynasty? Nagkaroon nga ng Yankill. Tito, ito ang auction record ng Jade Ling Longvas at iba't ibang sertipiko ng eksperto. Tingnan ninyo po, nandito lahat. Itong lalaking ito, tiyak na gustong magpasikat sa harap ni Samantha. Kaya nagsisinungaling siya rito. Sabi ko na nga ba, ikaw, yung mabahong manggagawa. Kailan ka pa nakakita ng antigong ganito? Naiinggit ka lang kay Andres dahil binigyan niya kami ng mahalagang ito. Kaya gumagawa ka ng kwento para lokohin kami. Tita, sa wakas na tauhan na kayo. Hoy, pinapayuhan kitang lumuhod ka at humingi ng tawad at umalis ka ng tuluyan kay Samantha. Pwede kong kalimutan ang nangyari ngayong araw kung hindi. Pwede kong isiping na ang mga nangyari ngayong araw ay hindi nangyari kailanman. Kung hindi man, Kung hindi pa, sige, ituloy mo. Kung hindi, ano ang mangyayari? kung hindi na kailangang ako mismo ang humarap para pagtulungan ka. Kung sasabihin ko kay Gang Maria na sinabi mong pinagsilbihan ka niya, sa palagay mo, ano ang kahihinatnan mo? Eh di subukan mo. Sa palagay ko, kapag sinabi mo yan kay Gengta Maria, pagdating niya rito, mapipilitan pa rin siyang magpakumbaba at tawagin akong Ginoong Gabriel. Gabriel? Sobra na ang kayabangan mo. Tigilan mo na yan. Talagang napakayabang mo. Wala kang takot sa kamatayan. Tito, tita, walang halaga ang buhay niya. Wala talaga siyang pakialam. Pero ipapaalam ko ito kay Gang Maria. Isipin mo kakasal lang ni Samantha sa kanya. Baka madamay pa ang pamilya ninyong Reyes. Ano pang hinihintay mo? Bumilis ka at humingi ng tawad kay Ginoong Daniel. Tatay, bakit palagi mo siyang kinakampihan, si Daniel? Ano ba ang alam mo? Sino ba si Giang Maria? Kapag na-offend natin siya, paano na ang negosyo ng pamilya nating Reyes sa hinaharap? Tatay, ibig sabihin ba, mas mahalaga pa ang negosyo kaysa sa kasal ng anak mo, di ba? Nag-iisip ka ba? Para sa ikabubuti mo ito, isang malaking karangalan ang makapag-asawa ka sa pamilyang Santos. Kayang ibigay sa'yo ng pamilyang Santos ang mga koneksyon? Kayang ibigay ba yan ng loko-lokong to? Samantha, nagkasundo na ang pamilya namin at ang Malakas Corporation. Sa mga darating na araw, kahit hindi maging numero 1 sa bayan ng Marilag, siguradong isa kami sa mga nangungunang kumpanya. Basta pakakasalan mo lang ako, ipinapangako ko sa hinaharap ang akin ay magiging sayo. Tama, bakit hindi ka pa magmadaling makipaghiwalay sa loko-lokong to at makipag-isa kay Ginoong Daniel? Ayaw ko. Walang ibang pakakasalanin kundi si Gabriel. Ayoko, si Miguel de la Cruz lang ang pakakasalan ko. Hala, hindi kaya seryoso na ang gusto niya? Ano? Suwail na anak. Ulitin mo, kung hindi mo ipapawalang bisa ang kasal na ito ngayon, hindi ka na anak ng pamilya Reyes. Ang kapal ng mukha mo. Ako, ayoko. Samantha, huwag mo nang galitin ang mga magulang mo.
Basta't maayos mong ipapawalang bisa ang kasal na to at mananatili ka sa tabi ko, ang nangyari ngayon kalimutan na natin. Tito, tita, lahat ng kayang ibigay niya sa pamilya Reyes, kaya ko ring ibigay. Kaya sana ay bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Ikaw? Isang manggagawa ka lang. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Hahaha, sa totoo lang, ako talaga ang nagdala ng bigay kaya. Umalis kayo dyan, umalis. Sino ang nagpadala nito? Tito Daniel, anong ginagawa mo rito? Tito Daniel, anong ginagawa mo rito? Andres, ikaw rin, bakit ka nandito? Tito, nandito ako ngayon para maghandog ng kasunduan sa kasal. Ang mga bigay pang kasal na ito, pinadala ng tatay ko sa'yo, di ba? Oo, utos nga ng tatay mo. Nandito ako sa pamilya Reyes para magdala ng bigay pang kasal. Sabi ko na nga ba, mahal na mahal talaga ako ng tatay ko. Alam niyang masyadong simple ang regalo ko kay Samantha. Kaya naman pinadala niya si Tito para magdala ulit. Ay nako, ang social talaga ng magiging balais ng anak ko. Magiging magkamag-anak na tayo, ang babait pa rin ninyo. Tingnan mo. Ito ang tunay na klase ng isang dakilang tao. Ang mga disenteng bagay ang ginagawa, kailangang magtakda ng halimbawa para sa ilang tao. Sabihin niyo sa kanila kung ano ang mga dala natin. Pulsera de Jade Hetyan, nagkakahalaga ng 5 milyon. Aurora Sapphire Earrings, nagkakahalaga ng 10 milyon. Brillante Sapphire Collios, nagkakahalaga ng 50 milyon. Isang kontraktang pondo, nagkakahalaga ng 500 milyon. Isang pares ng Ming Dynasty Blue Porcelain, pinahahalagahan ng hindi bababa sa 1 bilyon. Ang mamahal naman. Talagang ginastusan niya ito para sa kasal ko. Kahit gaano kamahal, ayaw ko. Tumahimik ka? Hoy, tol! Kahit isa lang sa mga regalong ito ang piliin mo, sapat na yon para sa ilang henerasyon mong pagtatrabaho. Isang minuto na lang, matatapos na ang pagsasanay. Binabati kita, Ginoo. Matagumpay mong natapos ang 3 taong pagsasanay. Inihanda ko na ang espesyal na sasakyan at eroplano. Nakahanda na sa bayan ng Marilag. Handa na rin ang convoy. Handa kaming sumalubong sa iyo sa iyong matagumpay na pagbabalik. Huwag na ang espesyal na eroplano. Pumunta ka na lang diretso sa pamilya Reyes para sunduin ako. Sige, Ginoo. Nabalitaan kong ikakasal ka na sa pamilya Reyes. Naghanda ako ng ilang simpleng regalo. Ipaparating ko ito sa pamilya Reyes. Hindi ko alam kung natanggap mo na ba ito, Ginoo. Sandali lang. Ikaw ang nagsabing ikaw ang nagpadala ng regalong ito. Oo, Ginoo. Ang pamilya Santos ng Silangang Batangas ay gustong kunin ang ating proyekto. Sakto lang. Mas sanay din ang pamilya Santos sa Silangang Batangas. Sa palagay ko, mas mabilis ito. Pwede rin nating masuri ang pamilya Santos. Kaya hinayaan ko ang pamilya Santos na magpadala nito para sa atin. Ganun pala. Sige, pumunta ka na rito. Sige, Ginoo. Tara na, pumunta tayo sa pamilya Reyes sa Silangang Batangas para sunduin si Ginoo. Oo. Ha? Oy, Santos? Ikaw ang nagsabing ikaw ang nagpadala ng regalong ito? Ano? Hindi ako ang nagpadala niyan? Kung hindi ako, ikaw ba ang gago ang nagpadala? Eksakto. Ikaw na isang probinsyano? Paano mo maihahandog ang ganitong mga bigay kaya? Dito maliban sa mabuting manugang kong si Andres Santos, sino sa inyo ang may kakayahang maglabas ng ganitong halaga? Ma, Tumahimik ka. Tama. Ang mga bigay kayang ito ay ako ang nagpadala.
Gabriel, maaasahan mo ba ang sarili mo kahit minsan? Alam kong gusto mong magpakitang gilas sa harap ng mga magulang ko pero sobra na ang pagyayabang mo. Ano ang sinasabi mo, ha? Sa totoo lang, hindi ako ang nagbigay ng regalong ito. Sa madaling salita, mga tauhan ko ang nagdala nito. Mga tauhan? May mga tauhan ka? Isang hampas lupa ka lang. Galing ba sa basurahan ang mga tauhan mong yan? Mga pulubi ba ang kinuha mo? Tama ang sinabi ng manugang ko, isang tawag lang. Nakalimutan mo na ang pagiging isang manggagawa ka at ngayon nakikisakay ka pa. Sa tagumpay ng manugang ko para magpanggap dito, karapat-dapat ka ba? Kinang, kapag ako si Gabriel Santos ang kumikilos, hindi ko kailangan ng kapangyarihan ng iba. Ang yabang mo naman, wala ka man lang script. Sabihin ninyo sa kanya kung sino talaga ang nagbigay ng regalong ito. Si Andres Santos po ang nagbigay ng mga panregalo para sa kasal. Narinig mo ba, gago? Walang kinalaman sa iyo ang regalong ito, kahit kusing. Totoo man o hindi, malalaman mo rin mamaya. Sabi mo nga, nakakainis. Tito at tita, gusto kong makita kung hanggang kailan pa magpapanggap ang hampas luputang ito. Hindi ba't kanina mo pa sinasabi ng buong tapang na mga tauhan mo ang nagdala ng mga panregalong ito? Sige, bibigyan kita ng 1 oras. Dalhin mo rito ang mga tauhan mo. Kung hindi, mamamatay ka ngayong araw na ito. Tama ang manugang ko, Samantha. Gusto kong makita mo ngayon din. Ang tunay niyang pagkatao, tumawag ka na. Bilisan mo. Ay sige, Sana mamaya ganyan ka pa rin katapang. sa buong bayan ng Marilag, sino ang hindi magbibigay galang sa aming pamilya Santos? Kahit na ang Diyos mismo ang dumating, kailangan niyang umupo ng maayos at makipag-usap sa akin. Gabriel, tumigil ka na sa kalokohan. Dinala kita rito bilang pantakip, hindi para mamatay. Umalis ka na. Alis? Saan ka alis? Pakinggan mo, 1 oras lang ang ibibigay ko. Kung hindi dumating ang mga tao mo rito, ipapadala kita sa impyerno. Ayos lang. Kung talagang gusto mong mamatay, wala akong magagawa kundi i-grant ang hiling mo. 20 minuto lang ang ibibigay ko. Pumunta kayo sa Pamilya Reyes sa Silangang, Batangas. Kumusta, Gino? May 20 minuto ka. Pumunta sa Silangang, Batangas, Pamilya Reyes. Bilisan mo. Sa loob ng 18 minuto, siguraduhing makarating sa Pamilya Reyes. Opo, Miss Gomez. Ricardo de la Cruz, paano mo ginawa ang trabaho para sa akin? Ngayon din pumunta sa Pamilya Reyes at sumama sa akin. Kung hindi, kanselahin ang proyektong pakikipagtulungan. Daniel Santos, ano ba ang nangyayari dyan? Miss Gomez, mamaya personal na pupunta sa Pamilya Reyes. Siguraduhing maayos ang pagtanggap mo. Kung may mangyaring mali, hindi kita patatawarin. Magmadali ka at pumunta sa Pamilya Reyes. Araw-araw na lang, ano ba ang ginagawa mo? Daniel Cruz, sinabi ko na, hindi kita gusto. Ano pa ang gagawin mo? Sofia Garcia, hanggang ngayon, nandito ka pa rin at ayaw tumigil. Sige, huwag kang mag-alala kuya. Ako ang bahala sa lahat. Nandito ka pa rin, pinoprotektahan ang masamang manggagawa. Eh ano naman? Sige, ngayon din sisirain ko siya. Deal. Tito Daniel, ngayon din sisirain ko ang hayop na ito. Daniel, tumawag ang tatay mo kanina at sinabi si Miss Gomez ng Malakas Corporation. Mamaya ay pupunta sa Pamilya Reyes at sinabihan ako ng mabuti, huwag kang gumawa ng gulo. Ang mga malalaking tao na ito ayaw nilang makakita ng problema. Kapag umalis na si Miss Gomez, may pagkakataon tayong ayusin siya. Tung manggagawang to, Baka may malaking impluensya to. Tio Daniel, pupunta si Maria Gomez sa Pamilya Reyes. Napakagandang balita to. Tio Daniel, sabihin ko sa'yo, sabi nitong lalaking to, si Maria Gomez ay tauhan niya. At saka, darating din si Maria Gomez sa Pamilya Reyes. Bakit hindi natin personal na iharap itong lalaking to kay Maria Gomez? Baka sa kasiyahan ni Maria Gomez, makipag-collaborate tayo ng pangmatagalan. Mga Santos, nag-iisip ka ng masyado. Hindi niya ako pakikialaman, ni hindi siya magagalit. Sa halip kayo ang pag-iinitan niya. Walang kwenta. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin? Kailangan ko pa bang magpanggap dahil siya ang pinapunta ko rito? Gabriel, alam kong mataas ang pride mo pero huwag kang magsalita ng basta-basta. At saka si Maria Gomez.
Samantha, hindi ako nagsasalita ng basta-basta. Sabi niya si Maria Gomez ang pinapunta niya. Talagang walang takot ang baguhan. Tingnan mo. Isa talaga itong bagito. Samantha, lumayo ka sa masamang swerte na to. Lahat kayo ang saksi ha. Itong pagchitsismis kay Maria Gomez walang kinalaman sa pamilya Reyes namin. Oo, wala. Tia, bakit ka nag-aalala? Basta pakakasalan ako ni Samantha. Ang pagchitsismis ninyo kay Maria Gomez, kahit na kayo ay makasagupa si Maria Gomez, ang pamilya Santos namin makakausap lang si Maria Gomez ng ilang minuto. Tiyak na mapoprotektahan namin ang pamilya Reyes. Siyempre naman, dahil ipinangako ko na ang anak kong babae na pakakasalan ka, tiyak na pakakasalan ka ni Samantha. Mas matibay pa ang koneksyon ng magaling kong manugang, nakakausap pa nga ang pamilya Gomez. Tia, sobra naman po. Ang pamilya Santos sa buong bayan ng Marilag, isa sa mga nangunguna. Tiyak na hindi katulad nitong walang kwentang puro kayabangan lang. Hahaha. Mga Santos, kalimutan mo na ang pag-asa mo dahil Samantha, buntis na siya sa anak ko. Ano? Samantha, buntis na siya sa akin. Ano? Kalokohan. Andres, may relasyon siya kay Samantha Reyes. Ayon sa alituntunin ng aming pamilya, bago pumasok ang isang babae, dapat dalisay at birhen siya. Kaya dapat siguradong dalisay si Samantha Reyes bago siya maging asawa. Huwag kang mag-alala, Tito Ben. Mula pagkabata, hindi pa nahawakan ng lalaki ang kamay ng aming Samantha. Talagang birhen siya. Huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Hindi na kailangang suriin. Hindi na kailangan... Sinasabi mo lang yan. Wala bang alituntunin ng aming pamilya? Hindi pa nahawakan ng lalaki ang kamay? Ikaw... Samantha, nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Oo, totoo. Ayos. Nagkuntsaba kayong magkakamag-anak ng pamilya Reyes para lokohin kami, di ba? Wala. Naiintindihan ko na. Gusto nyo lang kaming lokohin para makuha ang dote ng pamilya Santos, di ba? Wala po, Andres. Wala kaming ganon. Talagang wala. Walang ganon, wala. Hanggang ngayon, hindi pa rin aminin na nagkuntsaba kayo? Sisiguraduhin ko ngayon din. Mga tauhan, hubarin ninyo ang damit ni Samantha Reyes. Ngayon din, susuriin ko siya. Mga tauhan, hubarin ninyo ang damit ni Sofia Reyes. Huwag kang gagalaw. Asawa ko na siya ngayon. Subukan mo lang galawin siya. Hahaha, tol, ikaw mismo hirap na hirap ka na, di mo na kayang protektahan ang sarili mo. Naisip mo pang maging bayani? Sabihin ko sa iyo, ang pagsusuri dapat mangyari ngayon din. Kahit sino pa ang dumating, wala siyang magagawa. Ayoko talaga kapag may tao na ganyan ang tingin sa akin. Hinampas mo ako? Tol, nanapak ka? Bakit hindi ako mananapak? Napakalakas ba talaga ng pamilya Santos? Ayos ha, pamilya Reyes? Ang aming pamilya Santos ay nagbigay ng malaking dote. Oo, tinanggap ninyo ang dote. Tapos ang anak ninyong babae ipinadala ninyo sa kama ng ibang lalaki? Hindi pa sapat na naisahan ninyo si G. Carlos Gomez. Gusto ninyo pang kalabanin ang aming pamilya Santos? Tito Ben, wala kaming kinalaman dito. Naloko rin kami. Siya ang kusang gumawa nito. Sa pamilya Santos, taos puso ang aking hangarin. Tigilan mo na. Kahit na kanino ang pagkakamali, kung ang pamilya Reyes ay hindi magbibigay ng paliwanag ngayon, ibig sabihin, kalaban na namin kayo. Ako... Titiyakin kong makikipag-alyado ako kay G. Carlos Gomez para lipulin ang inyong pamilya Reyes. Gabriel Santos, gusto mo bang isama mo ang pamilya Reyes sa pagkamatay mo? Dali mo ngayon din, humingi ka ng tawad kay Andres. Gabriel Santos, kung may konting konsiderasyon ka lang para sa anak kong babae, hiwalayan mo siya ngayon din. Tapos lumuhod ka at humingi ng tawad kay Andres. Magmano ka at magpakumbaba. Sinuntok niya ako. Sa tingin mo, paghingi ng tawad lang ay okay na? Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong dumaustos siya sa pagitan ng mga hita ko at tatawagin niya akong lolo. Nagkamali po ako ng 100 beses hanggang sa ako mismo ang masiyahan. Tungkol naman sa anak mong babae, susuriin ko siya ngayon din.
Pag-asa ay ibinigay na sa pamilya Reyes. Kayo na lang ang bahala kung tatanggapin ninyo. Tatanggapin. Ang mga taong tulad ni Gabriel na walang modo ay dapat turuan ng mabuti kung ano ang ibig sabihin ng paggalang. Ano pang hinihintay mo? Gawin mo na! Hindi mo ba narinig na si Andres ay binigyan ka na ng pagkakataon? Talagang ikaw na si Andres. Malaki talaga ang iyong puso. Pero, ang anak kong babae ay laking mayaman at pinalaki ng mahigpit. Sa pagsusuri mamaya, maaari bang marahan lang? Tatay, nanay, anak ninyo ako sa dugot laman. Ikaw, tumahimik ka. Ano ba naman ang pagsusuri lang? Nagdadabog ka pa para sa ikabubuti mo ito? Nako, tito at tita, para lang umangat sa buhay kahit sariling laman at dugo ay ginagawa ninyong panangga. Ikaw, At ikaw ang huling nagpaluhod sa akin ay nasa ospital pa rin hanggang ngayon. Putang ina, akala mo ba't hindi ako kikilos at mahinang hayop lang ako? Bibigyan kita ng 3 segundo para lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, kayo ngayon ay mamamatay kayong lahat. Hoy, Santos! Dahil sa'yo nagalit sa amin si Carlos, ngayon gusto mo pa kaming pagalitin ang pamilya Santos? Gusto mo ba kaming mapahamak? Kung mahal mo talaga si Samantha, dapat ay humingi ka na ng tawad kay Andres. humiling ng tawad. Papaluhurin mo ako. Karapat-dapat ba ang pamilya Santos? Kahit si Andrea kung wala akong utos ay hindi siya maglalakas loob na kumilos. Ang lakas naman ng loob mo. Sa bayan ng Marilag ako'y nabuhay ng mahigit 40 taon ngunit hindi ko pa nakikita si Carlos. Ikaw na isang manggagawa lang ay makakapagpababa kay Carlos. Gabriel, tigilan mo na yan. Pwede ba? Tigilan mo na. Hindi ako nag-aarte. Totoo ang sinasabi ko. Andrea, binibigyan kita ng 1 minuto para makarating sa bahay ng pamilya Reyes. Sinabing mataba ka at nagpanggap ka pang nahihirapan huminga, ha? Dumating na si Carlos. Dumating na si Ginoong Gomez. Nandyan na, bigla na lang dumating. Bigla na lang. Gabriel, ano ba talaga ang pagkatao mo? Isang tawag lang. Napabalik mo na si Ginoong Gomez. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Isang tawag lang, napatawag mo si Ginong Gomez dito. Eh, yung ginawa ko sa kanya kanina, hindi ba? Ay, nako. Gabriel. Yung ginawa ko sa'yo kanina, pagsusubok lang yon. Pagsusubok. Hindi mo naman ako ipagkakait yon, di ba? Hindi, tita. Basta kaya mong... Anong pinatawag niya? Hindi naman si Ginoong Gomez ang dumating. Galing pa sa bayan ng Marilag si Ginoong Gomez, aabutin yun ng mga 4 na oras. Niloloko mo ako. Ikaw na isang hampas lupa. Gusto mo pang pakasalan ang anak ko? Umalis ka na. Umalis ka. Laya. Maayos po ba kayo, Gino? Okay lang. Ang galing talaga ng pag-arte. Nagdala pa ng 2 bodyguard para magpa-impress. Pero ang pangit talaga ng eksena. Pero, ang pangit talaga ng palabas na ito. Ikaw, Putang ina mo, hinampas mo ako. Ano naman kung hinampas kita? naglakas loob kang manapak? Alam mo ba ano ang kapalit ng paghamak sa pamilya Santos? Hindi ko kailangang malaman. Pero ang kailangan ninyong malaman, simula ngayon, wala ng pamilya Santos sa bayan ng Marilag. Hindi ba ito yung malaking tao na si Sir Carlos Gomez? Sir Andres, ang pagtrato ko po ba ay nakakasiya sa inyo? Ang palabas ninyo ang pangit ng pagkakaganap. Sa buong bayan ng Marilag, wala pang nangahas na magpawala sa pamilya Santos. Aray, Ganun ba? Tito Daniel, huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanila. Itong impostor, putulin ang mga litid sa kamay at paa, at itong walang kwentang ito, punutin ng dila, dalhin sa mga asong kalye para pakainin. Ano pang hinihintay ninyo? Ibayin ninyo silang dalawa. Marco Luis,
Tito Daniel. Tingnan mo, binigyan ka ng pagkakataon, wala ka pa ring silbi. Kailangan pang magdulot ng gulo. Marco, Luis. Sasabihin ko sa inyo, huwag ninyo akong galawin. Kung hindi kayo palalampasin ng tatay ko. Sasabihin ko sa iyo, kung may bayag ka, hayaan mo akong tawagan ng tatay ko. Pagdating niya, tiyak na wala kayong matitirang buo. Hindi na kailangan. Natawagan ko na si Benjamin Santos. Papunta na siya para magbayad sala. Sa tingin ko, ayaw mo lang talagang pahintulutan akong tawagan ng tatay ko. Natatakot ka na mabuko ng tatay ko na artista ka lang. Hoy, kaysa naman habulin mo ako sa hinaharap, mas mabuti pang ayusin na natin ang usapan ngayon. Kung gusto niyang tumawag, hayaan mo siya. Tumawag ka. Titingnan ko. Kung hanggang kailan pa kayo magtatanghal. Pa, kumusta? Anak, saan ka na naman napadpad? Ano, sige, nakuha ko na. Anak, sana hindi ka nakasagasa sa maling tao. Bilisan mo, pumunta ka agad sa pamilya Reyes. Pinapayuhan ko kayo, lumuhod kayo ngayon at humingi ng tawad sa akin. Dumating na ang tatay ko, baka sakaling mabigyan pa kayo ng buong katawan. Miguel, alam kong magaling ang taong hinanap mo, pero ang tatay ni Andres ay makapangyarihan sa Silangang Batangas. Hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Kaya hintayin mo ang tatay mo. Para sa harapan niya, sampalin kita ng 100 beses. Ikaw, Sarili kong problema ito. Pagkatapos ng araw na ito, wala na tayong utangan. Narito na ang mahalagang bisita. Personal kong problema ito. Pagkatapos ngayon, wala na tayong utangan. Nandito na ang mahalagang bisita. Ginoo, tatay, sa wakas nandito ka na. Kung hindi ka pa dumating, patay na ako sa kanila. Ipagtanggol mo ako, tatay. Wala na. Itong prom din na ito, sumalpok sa matigas. Tiyak na mamamatay kung hindi kaya tayo madamay. Hindi naman siguro. Tatay, sila yon. Nagmamalaki sila at inagaw pa ang babae ko sa harap ng lahat. Benjamin Santos. Ang lakas ng loob mo. Ma'am Maria, ang bilis ninyong dumating. Kung hindi ako dumating ng maaga, hindi ko malalaman na ganyan pala kamayabang ang anak mo. Ma'am Maria, alam kong nagkamali ako. Kasalanan ko sa pagpapalaki sa kanya. Ma'am Maria, pakiusap, patawarin mo na lang siya ngayon. Ha? Siya na nga ang hari dito sa lugar, pero sa babaeng ito, napakagalang niya. Baka naman, totoo pa lang, si Miguel de la Cruz ay nagtatago ng tunay na pagkatao at nagpanggap lang bilang manggagawa para maranasan ang buhay? Kung gayon ang aming pamilya, hindi kaya tayo yayaman? Hindi, tatay. Walang hiya ka. Tumigil ka nga. Hindi, itay. Walang hiya kang anak. Tumigil ka nga. Alam mo ba kung sino ang ininsulto mo? Ginoong Gomez ba ang hinamak mo? Gabriel, kilala mo talaga si Ginoong Gomez? Sabi ko na nga kanina, hindi lang kilala, close pa kami. Gabriel, totoo pala ang sinasabi mo? Mag-apologize ka nga. Ginoong Gomez, kanina po, hindi namin kayo nakilala. Na-offend namin kayo. Sana'y patawarin ninyo kami. Magpakabait kayo. Patawarin nyo na kami ngayon. Hindi na namin uulitin. Sa tingin nyo, sa akin ba dapat kayo humingi ng tawad? Ginoong Gabriel, kanina po bulag ang mata ko. Nainsulto ko kayo. Kung alam ko lang na totoo ang sinasabi nyo, kahit bigyan nyo kami ng 100 lakas ng loob, hindi namin gagawin yon. Paumanhin. Hala, kung ganon, ako pa ang may kasalanan? Hindi. Kami ang may kasalanan. Kanina hindi ba sinabi niyo na dapat daw dumaan ako sa pagitan ng iyong mga ita? Hindi, di namin gagawin yon. Gino, ano ang gusto niyong gawin sa kanila?
Ginoo. Kung tinatawag kayong Ginoo ni Ginoong Gomez, ibig sabihin ba nito, kayo ang tagapagmana ng pamilya De La Cruz sa lungsod ng Maharlika? Siya, tapat naman ang paghingi ng tawad, pwede nang patawarin. Pero yung iba, parang di pa rin ako sinusunod. Gago. Mag-apologize ka kay Ginoong Gabriel. Hoy! Huwag na ang apology. Ako si Gabriel, hindi ako nagiging masyadong mabagsik. Gawin na lang natin ang sinabi niya kanina. Sa harap ng lahat, magmano ka ng 10 beses, nakaluhod, at tawagin mo akong lolo ng 100 beses. Nagkamali ako. Ako si Miguel de la Cruz, hindi ako nagiging masyadong mabagsik sa paggawa ng mga bagay. Gawin mo na lang ang sinabi niya kanina. Sa harap ng lahat, magpatira pa ka sa akin ng 10 beses ng malakas, nakaluhod, at tawagin mo akong lolo ng 100 beses. Nagkamali ako. Miguel, huwag kang magmalabis. Nagmamalabis ako. Sige, hindi kita pipilitin. Kung ayaw niya, di simula ngayon, ang pamilya Santos ay tanggalin na sa bayan ng Marilag. Bulag ka! Ano ang sabi sa iyo ni Ginoong Miguel? Sundin mo ang utos ni Ginoong Miguel. Totoo pala ang lahat ng sinabi ni Miguel. Nagkamali tayo sa kanya. Oo. Anong Ginoong Andres? Sa harap ni Miguel, wala siyang kwenta. Dahil sa kanya, muntik na nating mawala ang napakagandang manugang na ito. Narinig mo ba? Bilisan mo. Lolo Miguel, nagkamali ako. Mabuti. Nagkamali ako, Lolo Miguel. Nagkamali ako, Lolo Miguel. Nagkamali ako, Lolo Miguel. Nagkamali ako, Lolo Miguel. Mabait. Nagkamali ako, Lolo Miguel. Nagkamali ako, Lolo Miguel. Miguel? Baka pwede na itong itigil? Anak, magbigay daan ka na sa kapwa. Hindi mo kailangang makipagtalo sa mga taong ganito. Pagkatapos ng araw na ito, wala na tayong utangan sa isa't isa. Bawasan na lang natin ang galit sa kanila. Sige, kung ganon, dahil ang asawa ko at ang aking mga tito at tita ay nakikiusap para sa'yo, di sige, huwag na. Ginoong Miguel, talagang mapagpatawad kayo. Ginoong Miguel, huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, sisiguraduhin kong disiplinahin ang anak kong ito at tiyak na hindi ko siya hahayaang manggulo pa sa hinaharap. Anak, bakit hindi ka pa magpasalamat kay Ginoong Miguel at Ginoong Carlos? Salamat, Ginoong Miguel. Salamat, Ginoong Carlos. Miguel, ngayon ginawa mo akong kahiya-hiya. Sinusumpa ko sa hinaharap ay pagbabayaran mo ito. Gabriel Santos, ngayon ginawa mo akong kahiya-hiya sa harap ng lahat. Sinusumpa ko sa hinaharap, babayaran mo ito. Sa ganitong klaseng tao ko lang maipagkakatiwala ang anak kong babae. Saka lang ako mapapanatag. Oo. Ngayon, halos tapos na ang usapin. Halos na ayos na. Dapat pag-usapan na natin ang tungkol sa kanilang dalawa. Ang bayad sa pinsala sa aking mga bigay kasal. Ito, Paano? Ayaw magbayad? babayaran. Siguradong babayaran ni Ginoong Gomez. Hindi lang namin alam magkano ang gusto ni Ginoong Santos na bayaran. Dahil nakita kong tapat ang puso ninyo, pwede magbayad kayo ng ganito karami. 2 bilyon? 2 bilyon? Hindi 2 bilyon, Hindi mo ba naiintindihan? Ang aming binata ay gusto niyang magbayad kayo ng 20 bilyon. 20 bilyon? Hindi namin kayang mag-ipon ng ganoong kalaking halaga sa loob lang ng maikling panahon. Nagkakamali ka, hindi 20 bilyon. Ang ibig kong sabihin, magbigay ka ng 2. Binigyan na kayo ng pagkakataon ng binata. Binigyan na kayo ng pagkakataon. Pero nag-aatubili pa rin kayo. Nagbago na ang isip niya ngayon. Magbabayad kayo ng 200 bilyon. Bibigyan ko lang kayo ng 1 araw para mag-ipon ng pera. Kung hindi, ang pamilya Santos ay mawawala sa mapa. 200 bilyon? Bibigyan ko lang kayo ng 1 araw para mag-ipon ng pera. Kung hindi, tatanggalin kayo sa pamilya Santos. 200 bilyon? Ginoong Gabriel, maging mabait po kayo. Kahit ibenta namin ang pamilya Santos, hindi namin kayang maglabas ng 200 bilyon. Tingnan nyo po. Pwede bang bawasan nyo? Oo nga, Ginoong Gabriel, patawarin niyo na po kami ngayon. Talaga pong kami nagkakamali. Oh, Ginoong Gabriel, talagang nagkamali ako. Gabriel, 200 bilyon. Hindi ba't sobra na yan? Nagkakamali kayong lahat. Hindi ganun karami ang sinabi ko.
Ang ibig kong sabihin, bigyan nyo lang ako ng 2,000 daan para lang may pakitang gilas. Sige, salamat Ginoong Gabriel. Salamat Ginoong Gabriel. Ginoo, yung 2 milyon na ito, hindi ba't napakamura para sa kanila? Kasi yung mga bigay pang kasal ay higit pa sa 2 milyon. Naiintindihan ko na ikaw gusto mo lang ng kanilang attitude. Ano pang hinihintay nyo? Magmadali kayong magpadala ng pera sa Ginoo. Bibigyan ko lang kayo ng 1 oras. Umalis na kayo. Bilis, bilis, bilis! Tara na, tara na! Maria Gomez, Gabriel Santos, upo-upo. Maupo kayo, maupo kayo, maupo kayo. Gabriel, nakikita kong kayo ni Maria Gomez ay napakalapit. Teka, kape. Ikaw ba talaga yung sinasabi nilang Ginoo mula sa mayamang pamilya? Yung biyenan kong lalaki at babae, sobrang sosyalero at sosyalera. Para lang mapangasawa ng anak nila ang mayaman, nagawa pa ng pagsusuri sa katawan. Kung sasabihin ko sa kanila, pipilitin nila akong pakasalan ng anak nila. Kung hindi, kakasuhan nila ako, magkakaproblema tayo. Tita, baka nagkakamali ka. Nagbibiro lang po ako kanina. Nagkataon lang pong nakilala ko si Maria Gomez noon, kaya naman ngayon ay inanyayahan ko siya na magpanggap kasama ko. Ginoo, bakit mo itinatago ang iyong pagkatao sa harap ng pamilya Reyes? Baka naman gusto mo bang subukan ulit ang pamilya Reyes? Ano, nagpanggap? Noon nagkaroon ako ng pagkakataong makilala si Ma'am Maria, kaya nga inanyayahan ko siya ngayon para magpanggap kami. Ano, nagpapanggap? Paanong nangyari sa'yo? Wala. Huwag mo siyang pansinin, loko-loko siya palagi. Kanina ko pa naririnig na tinatawag kang young master ni Ma'am Maria. Oo. Yun ang tawag sa akin. Ha? Ganito kasi yon. Noon kasi iniligtas ako ng buhay ni Don Federico. Kaya mula noon tinuring ko na si Gabriel na parang tunay kong kapatid. Ay, Parati ko siyang tinuturing na young master at pinagmamalaki. Ah, ganun pala. Kung hindi sinabi ni Ma'am Maria, akala ko talaga si Gabriel ay ang unang tagapagmana ng Maharlika. Ngayong naayos na ang mga bagay na ito at nalinawan na aalis muna ako, young master. Kung may iba pa kayong kailangan, tawagan nyo lang ako. Ay, ingat. Ah, ganun pala. Eh di ibig sabihin, tinulungan ba kayo ni Ma'am Maria sa inyong pamilya? Halimbawa, binigyan kayo ng ilang daang milyon? Oo, tama. Maano bang sinasabi mo? Tumahimik ka. tita, ang galing mo namang magbiro, wag na ilang 100 milyon. Kahit 100,000 hindi ko pa nakikita. Kung talagang may ganun kaming pera, nagtatrabaho pa ba ako sa construction? Ayan. Talagang probinsyano ka pala. Akala ko pa naman mayaman kang manliligaw. Nagkamali talaga ako ng pagtingin. Dahil sa'yo, nasayang ang magandang pagkakataon. Umalis ka na, lumayas ka sa pamilya Reyes. Akala ko naman kung sinong importante. Isa ka lang palang hamak na tao. Maghiwalay na kayo ng anak ko. Sasabihin ko sa'yo, habang buhay pa ako, si Miguel Lim, hinding-hindi mo mapapakasalan ang anak ko. Tito, tita. Anong magandang pagkakataon? Ma, kahit wala si Gabriel, handa siyang ialay ang buhay niya para sa akin. Para labanan ang pamilya Santos, anong magagawa para sa akin ni Daniel Cruz? Wala akong pakialam kung gaano kayaman si Gabriel, kahit gaano karami. Sa buhay kong ito, maliban kay Gabriel, hindi ako magpapakasal kanino man. Anong magandang kasal? Tatay, nanay, kahit wala si Gabriel Santos, handang ialay ng buhay niya para sa akin, para labanan ang pamilya Santos. Anong maitutulong sa akin ni Daniel Cruz? Wala akong pakialam kung gaano kayaman si Gabriel Santos. Sa buong buhay ko, kung hindi si Gabriel Santos, hindi ako magpapakasal. Ang kapal ng mukha mo. Parang gusto mo hindi natin pakinabangan ang pamilya Santos, tapos magpapakasal ka sa isang probinsyanong yan? Ang mga sinasabi ng nanay mo para sa ikabubuti mo yan. Kayong dalawa? Buti na lang peke lang akong nobyo. Kawawa naman ang magiging asawa mo kung ganyan ang biyenan mo. Kawawa naman ang magiging asawa mo. Anong ginagawa mo riyan? Nadumihan mo ang sofa namin. Kaya mo bang bayaran yan? Umalis ka na, layas. Lumayas ka na. Hindi po tito tita. Anong tito tita? Layas. Umupo ka, bumalik ka. Gabriel Santos, layas. Anong klaseng tao ka para pakasalan ang anak kong mahal? Dukha ka. Ikaw?
tatay, nanay. Ako ang totoong anak ninyo. Mula nung bata ako, pera lang ang iniisip ninyo. Ganon ba kahirap ang pamilya natin? Samantha, para sa ikabubuti mo yan. Para sa ikabubuti ko? Kung talagang iniisip ninyo ang kapakanan ko, hindi ninyo ako pipilitin na pakasalan ng isang lalaking babaero. Samantha, anong sinasabi mo sa nanay mo? Ginagawa namin to para mapangasawa mo ang mayaman. Para sa'yo yan. Mayaman? Sige. Kung gusto ninyo ng mayaman, kayo na lang ang magpakasal. Ang kapal ng mukha mo. Wala na akong sasabihin pa sa inyo. Ang buhay ko, huwag na kayong makialam. Bumalik ka. Suwail, bumalik ka. Bumalik ka, Suwail. Suwail, talagang suwail. Aray. Sakit sa ulo talaga. Ako sa buong buhay ko, unang beses akong sinigawan ng ganito. Sofia, simula ngayon, quits na tayo. Hoy, anak ka. 3 taon na tayong hindi nagkita. Balita ko, napakagaling na ng buhay mo. May nobya ka pa raw. At ngayong malapit na ang Father's Day, dalhin mo rito ang nobya mo para makilala ng tatay mo. Anong nobya? Hindi ko alam yan. Anak ka, sa harap ng tatay mo nagkukunwari ka pa, nagtatanga-tangahan ka. Akala mo ba yung pagpapakasal mo hindi ko malalaman? Ay nako. Tatay, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi siya nobya ko. Nagkukunwari lang kaming dalawa. Sasabihin ko sa'yo, anak. Kung hindi ko makikita sa Father's Day na ito, pahihirapan pa kita ng 3 taon. Huwag naman, sasabihin ko sa'yo. Hoy tatay. Kakapalayas ko lang. Papasukin ko ba ulit para makiusap? Gabriel, Bakit ka lumabas? ngayong araw salamat sa pagtulong mo para makalaya kay Daniel. Ayos lang, walang anuman. Kung talagang gusto mong magpasalamat, Pero, dahil sa akin nagalit ang pamilya Santos sa'yo, sa lalong madaling panahon malalaman nila kung sino ka. Sa ugali ni Daniel, tiyak na hindi ka nila pababayaan. mabuti nga kapag nalaman niya kung sino ako, tingnan mo na lang siya. Sige na, alam kong mahalaga sa'yo ang pride mo, pero si Sir Carlos, maililigtas ka niya pansamantala, hindi habang buhay. At saka, lahat ng ginawa mo para sa akin ngayon sobrang na-touch talaga ako. Pero hindi mo kailangang gawin yon. Kahit na hindi kami nagkukunwari, hindi ko papansinin kung gaano ka kayaman. At saka, iba ako sa mga magulang ko. Hindi ako yung babaeng mahilig lang sa pera. Sa totoo lang, yung sinasabi ko ay Sige na, dahil ako ang dahilan ng lahat. Nandito ang 1 milyong piso. Kunin mo ito at umalis ka sa bayan ng Marilag, huwag ka nang bumalik kailanman. May 1 milyon dito. Kunin mo na ito at umalis ka sa bayan ng Marilag, huwag ka nang bumalik kailanman. hindi ko kailangan ng pera. Kung talagang nagpapasalamat ka sa akin, tulungan mo rin ako sa isang bagay. Anong tulong? Sumama ka sa akin pa uwi. Tulungan mo akong makipagplastikan sa pamilya ko. Pero paano naman ang pamilya Santos? Sige, usap na yan. Ang pamilya Santos, ako na ang bahala. Tara na. Pata! Yung walang kwentang si Miguel de la Cruz, pinahamak niya ako ng husto. Sa tamang panahon, lulupigin kita. Hoy, Andres, niloko tayong dalawa ni Miguel de la Cruz. Wala siyang koneksyon, hindi siya importante. Kilala lang niya ng kaunti si Gintan na Maria Gomez. Inaya niya lang si Gingen Gomez para magmukha siyang may impluensya. ano? Mismo niya ang nagsabi nito. Totoo yan, Andres, sa puso ko. Magandang manugang ka pa rin. Puta, ang kapal ng mukha ng batang yun, nalokohin ako. Pinagalitan pa ako ng tatay ko dahil sa kanya. Sige, maghintay ka lang. Aray, itong batang to. Maria,
Bukas, itong batang to ay dadalhin na ang nobya niya. Pumunta ka sa pinakamalaking hotel nasyonal sa bayan ng Marilag. At magreserba ng pinakamalaking VIP room. Huwag nating ikahiya ang pangalan ng pamilya De La Cruz. Sige po, Chairman. Aayusin ko na po ito. Tulungan mo rin ako na maghanda ng ilang mamahaling regalo. Unang pagkikita naman kasi. Tatlong taon na, sa wakas, matatapos na rin ang hirap na dinanas ko. Hindi ba ito ang pinakamagandang Villa Lago Dragon sa bayan ng Marilag? Miguel. Ito ba bahay mo? Ang lugar na ito ay bahay ni Maria Gomez. Wala sa bayan ng Marilag ang bahay ko. Kaya pala, ang mga nakatira dito siguradong mga mayayaman at importante. Sige, ipapasyal kita. Sa totoo lang, hindi ko ito masyadong napapansin. Pa. Sige, ipapakita ko sa'yo. Sa totoo lang, hindi ko talaga kayang asikasuhin ang lahat. Tay, Ayos gago ka. Ilang taon na tayong hindi nagkita, ang laki na ng pinagbago mo. sakto lang. Ito, kasintahan ni Gabriel, di ba? Siya, Ikaw talaga, maganda ang panlasa mo Ang ganda-ganda ng nahanap mong kasintahan. Kumusta po Tito? Kumusta po Boss Carlos? Tara, umupo. Huwag kang mahiya. Upong-upo. Akala ko bukas pa kayo darating. Wala akong gaanong na-prepare. Ikaw talagang gago, hindi man lang nagpaalam ng maaga. kung nagpaalam ako, paano ko pa ibibigay ang sorpresa? Ikaw. Ayos lang yan, anak. Sakto, oras na ng pagkain. Papaghanda ako sa kusina. Bilis, maghanda ng masarap na pagkain at inumin. Huwag na, kumain na po kami. Sobra-sobra na po ang pagiging mapagbigay ninyo, Tito. Anong wag na? Dito parang nasa sarili mong bahay ka lang. Halika, kain muna tayo. Kain na tayo. Ito, hindi ba ito ang gintong amber ginseng? Anak, nakakain mo na ba ito? Hindi pa, pero narinig ko na yan. Ginagamit dito ang pugad ng swiftlet bilang base at ginseng na libu-libong taon na. Ang isang putahe nito ay aabot sa milyon. Marami ka palang alam, pero itong putahing ito, simula pagkabata hanggang ngayon, kinain na yan ni Gabriel. At saka, ito ang paborito niyang pagkain. Hindi, Tay. Kahapon lang na ipaliwanag ko ng maayos ang tungkol sa pagkakakilanlan ko. Ginaganyan mo na naman ako. Gabriel, hindi ka ba talaga ang unang tagapagmana ng Maharlika? Hindi, Tatay. Kahapon lang, naipaliwanag ko na ang tungkol sa aking pagkakakilanlan. Naipaliwanag ko ng malinaw. Ganito ka lang magtaksil sa iyong anak. Miguel, hindi ba? Talaga unang tagapagmana ng Maharlika, di ba? Halika anak, tikman mo ito. Ito ay tiyan ng tuna. Oh. At saka, ito. Tatay, pwede bang pag-usapan natin ng ibang bagay? Salamat, Tito. Ito. Ang sarap talaga. Kumain ka lang ng marami. Ito ang sinabi ni Miguel. Karaniwang pamilya. Oo nga, Samantha. Ikaw at si Miguel, paano kayo nagkakilala? Sa construction site. Oh. Sa construction site kami nagkakilala. Oh, gaano nakatagal kayong magkakilala? Tatay, parang sinusuri mo ang kanyang background Tumahimik ka. 3 taon na. Oo. Umalis ka. Umalis ka? 3 taon na. Ibig sabihin, itong batang ito, kakalabas lang sa bahay ng paalisin ko. Si Samantha ay sumama sa kanya. Hindi lang siya inayawan ang batang ito, sinamahan pa siya sa 3 taon ng hirap. Talagang isang bihirang mabuting babae. Anong nangyari? Wala, okay lang. Unang beses mo dito at biglaan pa ang pagdating mo. Ang tito na ito, wala ring handa na regalo para sa iyo. Ang card na ito ay espesyal na inaprubahan ng bangko. Black Diamond Premium Card, hindi hihigit sa 10 sa buong mundo. Walang limitasyon sa halaga. Gamitin mo ito ng libre. Ito ay parang regalo ng tito para sa iyo. Black Diamond Premium Card, wala pang 10 sa buong mundo. Walang limitasyon sa paggastos. Gastusin mo lang ng gastusin. Isipin mo na lang regalo sa iyo ng tito mo. Tatay,
Parang napakamahal naman nito. Oo nga, Tito. Napakamahal talaga nito. Tama. Hindi ko ito matatanggap. Anong mahal-mahal? Bilang manugang ng pamilya De La Cruz, karapat-dapat ka nito. Kung ano ang ibigay sa'yo ng tito mo, iyon ang tanggapin mo. Salamat po, Tito. Tatay, hindi. Ito kasing bagay na ito. Kain muna kayong dalawa. Pagkatapos kumain, magpahinga na kayo. May aasikasuhin pa ako sa labas. Ingat po, Tito. Sige. Ito nga, Black Diamond Premium Card nga talaga. Narinig ko, para magkaroon ng ganitong card, kailangan aabot sa 50 milyon ng yaman. Gabriel, ano ba talaga ang tunay mong pagkatao? Nako, hindi na talaga to maitatago. At saka, kanina sabi ng tito mo, araw-araw ka raw kumakain ng ganitong pagkain. Kahit ang pinakamayamang pamilya sa bayan ng Marilag, hindi rin naman makakaya itong araw-arawin. Di ba? Sige. Nako, tayo naman legal na mag-asawa na ngayon. Buti na lang hindi siya pera ang habol. Pero kung malaman ng pamilya niya ang totoo kong pagkatao, baka hindi na ako tatahanin. Ano na ang gagawin ko? Ayoko namang magkaroon ng biyenang mapagmataas. Gabriel, sabihin mo sa akin ang totoo. Kung hindi, Sige. Sasabihin ko. Miguel, aminin mo na ang totoo. Kung hindi, Sige. Sabi ko, ang card na ito, totoo nga ito. Pero at wala itong malaking kinalaman sa aming pamilya. Lahat ito ay galing kay Maria Gomez. Ang aming pamilya. Hindi niya kayang magbigay ng ganito kagandang regalo. Mapagmataas kasi ang tatay ko. Si Maria Gomez ay maaaring nag-iisip na hindi niya kailangan ng card na ito at ito ang unang pagkakataon na makikilala mo ang aking pamilya. Kaya ang card na ito ay ituring na iyong regalo sa unang pagkikita. paano naman ang mga pagkain ito? Hindi ba sinabi ng tito mo na araw-araw kang... Naniniwala ka talaga sa sinasabi niya? Nakita mo na ba ang sino mang mayamang binata na nagtatrabaho sa construction site ng 3 taon? Isipin mong mabuti. Tama ka rin. 'Di ba? Miguel, sa tingin ko masyadong mahalaga ang card na ito. Bukas pakikuha mo ito sa tito ko. Hindi ko ito matatanggap. Ang babae na ito ay talagang kawili-wili. Kahit ang premium black card ay ayaw tanggapin. Ito ang regalo ng tatay ko sa iyo sa unang pagkikita. Sigurado ka bang ayaw mo? Hindi pera ang dahilan kung bakit kita tinutulungan. At saka, ang aming pamilya kahit na hindi kasing yaman ng pamilya Gomez, kung ikukumpara sa inyo, sa tingin ko, ikaw at ang tito mo ang mas nangangailangan nito. Sige na, huwag na nating pag-usapan. Matutulog na ako. Ngayong gabi, ikaw ang matutulog sa sahig. Ang ganda-gandang babae. Ngunit may mga magulang na mapagmataas. Naku, sayang talaga. Sige ma, hindi na ako magsasalita, matutulog na ako. Ngayong gabi sa sahig ka matutulog. Napakagandang babae. Pero napunta sa mga magulang na mapagmataas. Naku, sayang talaga. Mr. De La Cruz, ang mga kailangan sa hotel ay handa na lahat. Maria, gusto kong imbitahan ang pamilya ni Samantha mamayang gabi at saka pag-usapan ang kasal ng 2 bata. Ano sa palagay mo? Mr. De La Cruz, may sasabihin ako pero hindi ako sigurado kung dapat ko bang sabihin. Mahigit 10 taon mo na akong kasama. Ano bang hindi mo masabi? Noong huli akong pumunta sa pamilya Reyes, napansin ko na ang mga magulang ni Samantha ay parang hindi gaanong gusto ang binata natin. Sa tingin ninyo, ngayon kailangan pa ba nating imbitahan sila? May kasabihan, kapag lumaki na ang babae, hindi na mapipigilan. Kagabi lang nang makausap ko si Samantha. Doon ko lang nalaman na sa 3 taon na wala si Miguel, 3 taon ding nagtiis si Samantha kasama niya. Ang bata kasing si Samantha, mabait at mapagbigay. Bagay na bagay sa batang ito. Pero, tama na. Alam ko na ang gusto mong sabihin. Ginagawa ito ng pamilya Reyes para kay Samantha. Sa tingin nila hindi sapat ang kay Miguel. Tulungan mo sila sa ngalan ng pamilya De La Cruz. Imbitahan mo sila at linawin ang hindi pagkakaunawaan. Sige, naintindihan ko na. Kung gayon, sa ngalan ng pamilya De La Cruz, maghahanda ako ng mga regalo para sa kanila. Mabuti. Carlos, agad kang magpadala ng 2 bilyon sa pamilya Reyes sa ngalan ng pamilya De La Cruz. Gising na, kain na tayo ng almusal. Halika.
Samantha, kumusta ang tulog mo kagabi? Tito, napakaganda ng tulog ko kagabi, Tito. Matagal-tagal na rin akong hindi nakatulog ng mahimbing na ganoon. Tay. Tay, ano ba ang ibig sabihin ng tingin mo? Samantha, pasensya na kung hindi ako naging magaling na host kahapon. Ay nako, hindi po. Sobrang ganda na ng pag-aasikaso ninyo, Tito. Mamaya, pumunta kayo ni Miguel sa Hotel Nacional at saka imbitahan natin ang biyenan ko. Magkita-kita ang dalawang pamilya at saka pag-usapan natin ang kasal ninyong dalawa. Mamaya, ikaw at si Miguel pumunta kayo sa National Hotel. Samantala, sunduin ninyo ang mga magulang ng isa't isa. Magkita-kita ang dalawang pamilya. At saka pag-usapan natin ang pag-aasawa ninyong dalawa. Huwag na. Ako at si Samantha, kami na lang ang mag-uusap tungkol dyan. Oo, tama siya. Huwag na kayong gumastos ng malaki. Ang kasal ninyong dalawa? Malaking bagay yan para sa dalawang pamilya. Kung hindi magkikita ang mga magulang, hindi maganda yon. Sige, usap na yan. Nakareserba na ako sa hotel. Ako at si Andrea mauna na kami sa hotel para maghintay. Miguel, samahan mo siya para sunduin sila. Anak, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang ibalik ang iyong dignidad. Kakapalayas lang sa akin ng mga magulang mo. Siguradong hindi sila pupunta. Anong gagawin natin? Paano kung kumuha na lang tayo ng 2 tao na magpanggap? Magpanggap? Hindi pwedeng ganun. Nakilala na ni Andrea ang mga magulang mo. Kung kukuha ka ng 2 artista, siguradong mabubuko tayo. Anong gagawin natin? Ano pa bang magagawa natin? Gawin na lang natin ang sinabi niya. Hindi ako tatawag, kakapalayas lang sa akin. Siguradong ayaw nilang pumunta, ikaw na ang tumawag. Ako ang tatawag. Tama, hindi talaga ako tatawag. Pakiusap, tulungan mo na lang ako. Sa huling pagkakataon. Sige na. Susubukan ko. Pakiusap, tulungan mo na lang. Ako sa huling pagkakataon. Pwede ba? Susubukan ko. Sige, siguradong darating kami ng maaga. Oo, sige. Kaninong tawag? Tingnan mo ang ngiti mo. Ang mga Santos. Si Carlos Gomez mismo ang tumawag. Sabi niya, hindi lang nila gagalawin ang proyekto sa Gulf of Estrella, maglalagak pa sila ng puhunan na 2 bilyon. 2 bilyon? Totoo ba yan? Siyempre totoo. Sa telepono, si Carlos Gomez ay nangako sa akin ng buong tapang. Oo nga pala, sabi rin niya, inaanyayahan tayo ng pamilya Santos sa Hotel Nacional para pag-usapan ang kasal ng anak nila. Ay naku. Ang anak nating babae ay nagbago na ng isip. Sinasabi mo, ang mga Santos ang nagyaya sa atin? Si Carlos Gomez ang tumawag sa'yo? Baka naman si Ginoong Gomez ay tumutulong lang sa binatang yon. Ay imposible. Dito sa bayan ng Marilag, maliban kay Ginoong Gomez at sa mga Santos, sino pa ang may ganoong kalaking pera? At saka, kung ibibigay ni Ginoong Gomez sa kanya ang 2 bilyon, pupunta pa ba siya sa construction? Sa tingin ko, ang ating minamahal na anak ay nagbago na ng isip. Kay Andres, nagkasundo na silang muli. Tama, ganun nga. Tama ka. Hotel Nacional ang pinakamagandang hotel sa bayan ng Marilag. Pagmamay-ari ng pamilya Santos, ang isang kainan doon ay aabot ng daan-daang libo. Oo nga. Kahit magtrabaho yung lalaking yun ng buong buhay niya, hindi niya kayang kumain doon. Anak, tumawag si Carlos Gomez sa tatay mo. Pinapapunta tayo. Nanay, tatay, hindi na kayo tutol sa akin at kay And. Nagbago na ng isip ang tatay mo at ako. Ito ang desisyon mo. Sinusuportahan ka namin ng tatay mo. Oo, wag na. Mag-aayos na ako ng gamit. Oh, Kumusta? Pumayag ba? Mabuti, magbihis ka. Alis na tayo. Kumusta? Pumayag na ba? Sige, magbihis ka. Alis na tayo. Nakahanda na ang mga pagkain. Ano pang ginagawa mo dito? Ginoong De La Cruz, Ginang Gomez, yung proyektong napag-usapan natin dati. Napakapalad nyo na hinayaan kayo ng binata nung araw na yon. Swerte na yon. Tapos ngayon, may lakas ka pa ng loob na banggitin ang tungkol sa proyekto. Oh, tama po kayo. Maria, ha?
Kapayapaan ang susi sa tagumpay. Lahat naman tayo nagkakamali. Masayang okasyon ito ngayon. Huwag nang balikan pa ang nakaraan. Kung magiging tapat ang pamilya Santos sa pakikipagtulungan, bakit hindi natin subukan? Tapat na tapat po kami. Sobra pong tapat. Tama na, lumabas ka muna. Ginang Gomez, hihintayin ko po ang mabuting balita sa labas. Ginoong De La Cruz, hindi niyo po alam kung ano ang ginawa nila sa pamilya Reyes sa binata nung araw na yon. Maria ha? Daang bilyong proyekto ito. Nagsaliksik din kami. Sa buong bayan ng Marilag, bukod sa pamilya Santos, wala nang iba pang pamilya ang may kakayahang gawin itong proyekto. At saka payag ang pamilya Santos na tayo ang kumita ng malaki. Negosyante tayo, dapat pareho tayong panalo. Sige na. Masayang okasyon ito ngayon. Kung magiging tapat ang pamilya Santos sa pakikipagtulungan, parang icing pa yun sa cake. Magandang simula yon para sa pagsasama ng ating dalawang pamilya. Naintindihan ko na po, Ginoong De La Cruz. Bantayan niyo si Ginoong De La Cruz. Opo. Kahit pa man lang ay para sa pagsasama ng aming dalawang pamilya ay isang magandang simula. Naintindihan ko po, Mr. De La Cruz. Kayo na po ang bahala kay Mr. De La Cruz dito. Opo. Mr. Santos. Tandaan mo itong mabuti. Ngayong araw, hindi tayo mag-entertain ng kahit sino sa hotel. Ang Departamento ng Seguridad, maging alerto kayong lahat. Oho. Siguraduhin ninyong ang mga tao sa private room na ito ay talagang maayos na aasikasuhin. Kung may mangyaring kahit anong problema, papatayin kita. Naiintindihan, Mr. Santos. Gagawin ang lahat ayon sa inyong utos. Miss Gomez. Miss Gomez, nakalabas na po kayo. Handa na ba ang lahat ng kontrata? Miss Gomez. Handa na po. Miss Gomez, dito po kayo. Maging listo. Security Department, panatilihin ang maayos na kaayusan. Perpekto. Pagkasuot nitong damit ay lalong gumanda ang dating mo. Ang pangunahing dahilan ay gwapo ako. Kahit anong isuot ay may dating pa rin. Tama na ang kayabangan. Ayon sa napag-usapan natin, sa pagkakataong ito, tutulungan kita. Pagkatapos nito, wala na tayong utangan. Sige. Kung hindi mo ako ginugulo, edi ngayon hindi ko alam kung ilan na ang babae sa paligid ko. Puwata. Namamatay na ako sa pagkabagot. Kung hindi lang dahil sa tatay ko na ipinasama ako sa kanya, hindi ko naman sana muntik na akong mamatay sa pagkabagot. Kumusta nanay? Nasaan na kayo ni Pa? Sofia Garcia. Mabuti. Itong mag-asawang hayop. Iniisip ko pa kung saan kayo hahanapin. Muntik na akong mamatay sa hirap ng paghinga. Hoy ma, nasaan na kayo ni Papa? Sofia Garcia. Ayos itong dalawang hayop na to. Nag-aalala pa naman ako kung saan kayo hahanapin. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang. Mamaya na lang. Daniel Cruz, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Dahil sa inyong dalawa? Mga hayop kayo? Dahil sa inyo kahit anong gawin ko ngayon, kailangan pang magpaalam muna kay Papa. Anong pinagtatawa-tawa mo? Sakto ang dating mo. Nung niloko mo ako, nag-aalala pa ako kung saan ka hahanapin. Buti na lang at ngayon, pagsusulit natin ang lahat. Guardia! Guardia! Ginoong Daniel, baliin niyo ang binti niya. Itapon niyo siya. Daniel Cruz, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Siyempre, maghihiganti ako. Hoy Santos, mukhang hindi ka natuto sa huli kong pagsaway sa'yo. Kung magpapatigas ka pa rin ng ulo, hindi ako mag-aatubili. Naturuan ka ulit. Buisit, binabanggit mo pa yung nakaraan. Patayin nyo yan. Tumigil kayong lahat. Sir Antonio, sakto ang dating mo. Itong dalawang to, ginulo ang kaayusan ng ating hotel. Ikaw, tumawag ka ng ibang tao. Itapon nyo silang dalawa. Hindi po sir. Kami po ay inimbitahan ni Ginoong Carlos at ng tatay ni Gabriel. Katarantaduhan. Si Ginoong Carlos at ang tatay ko ay nasa function room sa itaas ngayon, nag-uusap tungkol sa trabaho. Akala mo ba ang Hotel National namin ay para sa mga kung sino-sino lang na pwedeng pumasok? Sasabihin ko sa'yo siya, isang hamak na manggagawa lang yan. Ang tatay niya sa pinakamataas, basurero lang. Sasabihin ko sa'yo, siya kasi isang hamak na manggagawa lang siya. Ang tatay niya sa pinakamataas na pagtingin, basurero lang. Daniel, magsalita ka ng maayos. Naaawa ka ba? Sasabihin ko sa'yo, ang Hotel National namin, ang pinakamagandang hotel sa bayan ng Marilag.
Ang tatay niya isang hamak na basurero lang. Kahit magbasura siya habang buhay, hindi niya kayang magkape man lang dito. Ginoong Santos, may napakabihirang bisita tayo ngayon. Mahigpit na ipinag-utos ni Ginoong Santos na walang tatanggapin na ibang bisita para lang hindi maistorbo yung bisita. Halika. Sabihin mo ulit yung sinabi mo. Ano? Nasaktan ka ba? Tumama ba sa'yo? Sige, uulitin ko. Ang tatay mo, isang hamak na basurero lang. Anong gusto mong gawin? Noon pinalampas ko na. Hindi ka natuto, okay lang. Pero ngayon, hinamak mo ang tatay ko. Hindi ko na kayang tiisin ito. Ginoong Santos, huwag kang magpakapal. Ang lakas ng loob mong manapak dito sa Hotel Nacional. Gabriel, okay lang ba ang kamay mo? Ayos lang ako. Sa sarili kong lugar sinapak mo ako. Patayin niyo yan. Huwag kayong gagalaw. Tumawag ka ng tulong. Kung ikaw nakapagsalita ka, bakit ako hindi makakasapak? Binabalaan ko kayo. Huwag kayong gagalaw. Kung hindi, magsisisi kayo. Akala mo kung sino ka? Karapat dapat ka ba? Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ngayon, yung sinasabi nilang bisita, ako yon. Ang binanggit na mahalagang bisita, ako yon. Hindi, Miguel, huwag mong isipin na dahil kilala mo si Ginoong Carlos at nakakausap mo siya ng kaunti ay magaling ka na. Kaya sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Ang mahalagang bisita ng tatay ko ngayon ay ang kay Ginoong Carlos, ang tunay na pinuno sa likod na may palayaw na rey ng cash sa Maharlika Pangulong de la Cruz. Ang taong iyon ay ang tatay ko. Ikaw ang tatay mo. Ngayon, pwede na ba tayong pumasok? Ito Andres. Sobrang nagyayabang si Miguel. Aray, huwag kang mag-alala. Ako hindi kailanman nagsisinungaling, tara. Hinto. Probinsyano, niloko mo na ako noon, ngayon gusto mo pa akong lokohin. Kung ang tatay mo ay talagang si Presidente de la Cruz, bakit ka nasa construction site nagbubuhat ng mga bricks? Niloloko ba kita? Tawagan mo ang tatay mo at tanungin mo, ayos na yon. Andres, mas mabuting maging maingat tayo kung sakaling totoo ang sinasabi niya, talo na tayong lahat. Andres, mas mabuting mag-ingat tayo. Paano kung totoo ang lahat ng sinasabi niya? Wala na tayong pag-asa. Walang hiya. Nasa taas ang tatay ko at si Ginoong Gomez, nag-uusap tungkol sa negosyo. Miguel, alam mo ba ito? Sinasadya mong sirain ang pakikipagtulungan ng aming dalawang pamilya, hindi ba? Ang pakikipagtulungan ng inyong dalawang pamilya, kaya kong tapusin sa isang salita lang. Kailangan ko pa bang sirain? Sige. Kung ayaw ninyong manuntok, ako ang manununtok. Hulihin siya. Ikaw, Miguel, gusto mong tumawag ng tao? Ngayong araw, patay ka na. Ang makipag-away kay Andres mukhang wala pang ipinanganak na ganoon, dalawang walang takot. Nagwawala talaga. Nangahas pang maggulo sa grooming group, visit. Ginoong Garcia, huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanya. Tumawag ka ng tao. Hoy, pumunta kayong lahat sa lobby, may nagwawala dito. Oh. Sasabihin ko sa iyo, sa buong bayan ng Marilag, walang sino man ang maglalakas loob na kalabanin ang pamilya Santos. Ngayong araw, ang huling araw mo na yan. Sige, tingnan natin kung sino sa atin ang dalawa ang maunang mamatay. Hoy, nasaan na kayo? Bakit hindi ka nagsasalita? Nasaan na kayo? Patayin niyo siya, Gabriel. Ngayon na ang katapusan mo. Sino ka ba? Huwag niyo akong gagalawin kahit isang daliri lang. Umalis na tayo. Gabriel, ngayon na ang araw ng pagkamatay mo. Sige, tingnan natin kung sino sa atin ang mauna. Gabriel, huwag kang padalos-dalos. Marami sila. Hindi natin sila kayang talunin. Umalis na tayo. Gusto nyo pang umalis? Akala nyo ba ang Hotel Nacional ay palengke? Pwedeng pumasok at umalis kung kailan nyo gusto. Ngayong araw, kayong dalawa walang aalis dito. Antonio, gusto niyang umalis? Pwede, pero kailangan niyang lumuhod at tumahol na parang aso at gumapang sa pagitan ng mga hita ko. Narinig nyo ba? Sinabi ni Andres na kailangan niyang gumapang mula sa pagitan ng kanyang mga hita. Akala nyo karapat dapat akong lumuhod sa inyo? Sa paningin ko, ang pagdurog sa pamilya Santos ay parang pagdurog lang sa isang langgam. Ngayon, lumuhod kayo at humingi ng tawad. Ito lang ang tanging daan para mabuhay ang pamilya Santos.
Ang yabang mo naman. Mga tauhan. Hulihin niyo siya, baliin niyo ang kanyang mga binti. Gusto kong harap-harapan laruin ang kanyang babae. Tumigil kayong lahat. Tumigil kayong lahat! Tay, Tito. Mga bulag kayo. Hinahamon pa ninyo ang bisita ni Antonio Lopez? Sino ka ba? Ako. Ang taong hindi mo kayang awayin. Ang itlog ko. Antonio Garcia, ayos ka lang ba? Gabriel, ang tatay mo ganun ba kasaril? medyo mainit lang talaga ang ulo ng tatay ko. Medyo sobra naman yon. Makinig ka. Kapag may nangyari sa anak ko o sa asawa niya, gagawin ko kayong lumpo habang buhay. Akala ko kung sino. Ang ganda pa naman ng suot, akala ko kung sinong malaking tao. Ang totoo, mahirap lang pala ang tatay nitong lalaki. Ikaw pa ang nagsasabing gagawin kaming lumpo? Sa tingin ko, kayo ang dapat maging lumpo. Ano pang hinihintay ninyo? Patayin ninyo sila! Bata, bago ka magpadalos-dalos, isipin mo muna kung kaya mong panagutan ang mga kahihinatnan. Anong kahihinatnan ang pagpatay sa 2 hampas lupa? Hindi ninyo ba narinig ang sinabi ko? Papatayin ko kayong mga hampas lupa. Kailangan pa bang pag-isipan ang kahihinatnan? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sandali. Andres, ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ako ang mananagot. Pakiusap, palayain mo silang 2. Kayong 2 ang lalim pala ng pagmamahalan ninyo. Palayain sila. Pwede, pero kailangan mong maghubad dito sa harap ng lahat. Baka sakaling maaliw ako at palayain sila. Samantha, huwag mo siyang pansinin. Halika, tumabi ka sa akin. Baka madumihan ka ng dugo. Miguel, alam kong matalik kayo ng tito mo, pero wala si Ginoong Carlos ngayon. Hindi natin siya kayang talunin. Ano ba ang pamilya Santos ang yabang mo? Ikaw ang anak ni Benjamin Santos, di ba? Oo, matanda. Matalas din ang mata mo. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Paatrasin mo ang mga guard mo, lumapit ka, at humingi ka ng tawad sa magiging manugang ko. Kung hindi ko palalampasin ang pamilya Santos. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Paalisin mo ang mga guard mo. Halika rito. Humiling ng paumanhin kay Samantha Reyes, ang magiging manugang ko. Kung hindi kita patatawarin, pamilya Santos. Sobrang panunod mo ng mga drama? Kayo, baka nababaliw ka na. Hoy, matanda! Ano ka ba? Kailangan ba ng pamilya Santos na patawarin mo kami? So, tumanggi ka pala. Siyempre naman, karapat-dapat ka ba? Mabuti. Akala mo ang pamilya Santos ninyo makokontrol ang lahat? Hindi mo alam, malaki ang mundo. Maraming makakapagpahamak sa pamilya Santos. Marami sila. Sa kasamaang palad, isa kami sa kanila. Puta, ang dami mong sinasabi. Sugurin ninyo. Tatay, dalhin mo si Samantha Reyes palayo.
Gabriel Santos. Magaling, anak. Ikaw. Anong gagawin mo? Syempre aatakihin kita. Ikaw, ano ka ba? Kanina pa matapang Samantha, sa hinaharap, basta nandito ang pamilya De La Cruz, walang sino man ang mag-aabuso sa'yo. Sasabihin ko sa iyo, nandito ang tatay ko, malalaman niya. Ano naman kung malaman niya? Ang hamak na itsura ng tatay mo, nakalimutan mo na ba? Halika. Halika ngayon. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Samantha. Ikaw lang, walang hiya. Kahit ang tatay mo, kahit nandito si Ricardo De La Cruz, hindi rin siya magsasabi ng hindi. Ang lakas ng loob mo, Kahit na si Benjamin Santos ang tatay mo na narito ay hindi rin magsasabi ng hindi. Ang yabang mo naman. Marco Reyes, nakarating ka rin. Hindi lang siya nagkagulo sa loob ng hotel, sinabi pa niyang lilipulin niya ang aming pamilyang Santos. Marco Reyes, ikaw patayin mo na siya. Huwag kang mag-alala, Andres. Ako na ang bahala. Si Marco Reyes. Hindi kaya yung nakapatay ng baka sa isang suntok. Na si Marco Reyes? Si Marco Reyes ang 8 taong champion na hindi pa natalo hanggang ngayon, di siguradong patay na sila. Marco Reyes, nakarating ka rin. Ipaglaban mo naman ang karapatan ko. Sila sinira nila ang aking sapagtadyakan. Ano? Ganyang kaliit na bagay, nagmamalaki ka pa? Subukan mo muna sa akin. Ako muna ang makikipagharap sa'yo. Marco, ang galing. Miguel, sabihin ko sa'yo, ngayon na ang katapusan mo. Amo, malakas to. Ayos lang, ako na ang bahala. Kayong dalawa, magpahinga muna kayo sa tabi. Tol, ha? Di ka natatakot? Hindi mo ako pinapansin? Marco, siya yung si Miguel de la Cruz. Sabi niya, gugulpihin niya ang pamilya namin. Marco, kung kaya mo lang, balikutin mo ang 2 paa niya, ang pamilya namin. Magbibigay kami ng 100 milyon. Huwag kang mag-alala, Andres. Ako at ang iyong ama, matagal nang magkaibigan kung pera ang pag-uusapan. Masasaktan ang samahan natin. Tol, ikaw na ang kumitil sa sarili mo o ako ang papatay sa'yo. Sa lakas mo, hindi ka karapat-dapat para kitiling ko ang sarili ko. Mamamatay ka! Miguel, Sa galing mo, hindi ka karapat-dapat na ako pa ang magpakamatay. Gusto mong mamatay? Miguel! Ito lang ang kaya mo? Anong nangyayari? Ngayon, ako naman. Ikaw... Ito, anong nangyari? Si Marco Reyes, hindi mo nakayanan ang isang palo niya. Miguel, ikaw. Ang galing mo anak, talagang anak ako ni Federico de la Cruz.
Ikaw, huwag kang lalapit. Ginang Gomez? Huwag kayong mag-alala, ang Malakas Corporation ang humirang sa akin bilang ahente, tiyak na hindi kayo mabibigo. Mabuti naman. Oh, siya nga pala, may isa pa akong sasabihin. Ang aking amo ay nakapagkasundo na ng kasal kay Samantha. Si Ginoong de la Cruz ay nagpabato sa inyo ng mensahe. Ang iyong anak na lalaki, kung muling mang-aabala kay Samantha, siguradong mahigpit naming parurusahan. Pakiusap, sabihin kay Ginoong de la Cruz na huwag siyang mag-alala. Ang pasaway na yon, ikinulong ko na. Mula ngayon, hindi na siya makikialam kay Miguel. Mas mabuti yan. Magandang pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan. Ikaw, huwag kang lumapit. Ang dami nila, Ang dami natin, bakit kayo natatakot sa kanya? sugurin nyo siya. Sugod! Anong hinihintay nyo? Sugod! Sugod! Tumigil kayong lahat! Tumigil kayong lahat! Ginoong Benjamin, Ma'am Maria, nakarating na rin kayo. Yung tatlong to, hindi lang nagkagulo sa hotel natin. Kanina, muntik na nga nilang mabasag ang itlog ko. Dali, ipahuli nyo sila. Hulin, tumahimik ka. Ang lakas ng loob nyo. Sakto't dumating kayo. Benjamin, ang yabang ng anak mo. Hindi lang inapi ng harapan ng anak ko at ang magiging manugang ko. Kahit ako, gusto pang sampalin. Hindi po. Chairman Federico, pakihinahon po muna. Ako, bibigyan ko kayo ng kasiyasyang paliwanag. Hindi na kailangan ng paliwanag. Kanina binigyan na namin siya ng maraming pagkakataon. Walang hiya kang anak, walang pahintulot sa akin. Sinong nag-utos sa'yo na lumabas at maghanap ng gulo? Ma'am Maria, hindi po ganoon. Nung dumating kami, sinabi na namin sa kanya na inimbitahan kami ninyo at ni Tio Federico. Sila ang unang nanakit. Wala kaming choice kundi lumaban. Ikaw na walang utang na loob. Walang pahintulot mula sa akin sinong nag-utos sa'yo na lumabas at maghanap ng gulo. G. Maria, hindi po ganoon. Noong dumating kami, sinabi na namin sa kanya na kami inimbitahan ninyo at ni Tio Federico. Sila po ang unang nanakit. Wala kaming magawa kundi lumaban. Kayong dalawa, lumuhod ka agad, humingi ng tawad kay G. Federico at kay Miguel. Hindi na kailangan. Kanina pa sinabi ng aming binata na binigyan na namin sila ng napakaraming pagkakataon. Mula ngayon, ang pamilya Santos ay wala nang dahilan para magpatuloy. Ito. G. Federico. Ginoong Miguel, kasalanan ko, mahina ang aking pagdidisiplina. Ako'y dapat maparusahan. Sa ngalan ng pamilya Santos na laging nagsisilbi sa inyo, patawarin ninyo kami ngayon. Umalis na tayo, umalis na. Hindi natin kayang kalabanin ang taong yan. Hindi ba yan si Marco? Bakit ganon ang nangyari sa kanya? Ano? Ano ang nangyari? Bilis, hindi natin kaya ang taong to. Hindi ba si Marco Reyes yun? Bakit ganon na ang itsura niya? Ito, Anong nangyayari? Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Hintayin ninyo na maghiganti kayo sa amin. Miguel, Tito Miguel. Samantha, sa pambihirang tao, kailangan ng pambihirang paraan. Huwag mo silang ipagmakaawa. Hindi. Nanay, tatay, bakit kayo nandito? Samantha, anong nangyayari? Anong ginagawa ni Tito Benjamin dito na nakaluhod? Tatay, tumayo ka! Ang pamilya natin ay iginagalang na pamilya. Paano? Kung mawala sila, mamamatay ba tayo sa gutom? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Alam mo ba kung sino ang taong nakatayo sa harap mo? Alam mo ba kung sino ang taong nakatayo sa harap mo?
kilala ko. Yun ay yung hampas lupang nagtatrabaho sa konstruksyon. Gabriel, hindi ba't dahil sa kanila si G. Maria Gomez? Gago! Siya ang pinakamayaman sa lungsod ng Maharlika, isa sa 4 na dakilang pamilya at ang pinuno ng pamilya de la Cruz, si Ginoong Federico de la Cruz. Dukha. Yung dukhang sinasabi mo ay walang iba kundi ang nagpakababa at nagpakadalubhasa sa loob ng 3 taon na tagapagmana ng pamilya de la Cruz. Anong nangyayari? Muli, siya ang pinakamayaman sa lungsod ng Maharlika, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya de la Cruz. Ano? Totoo bang mayaman ka talaga? Samantha, tayo dalawa ay may kasunduan sa loob ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon, hindi kami maaaring magbunyag ng aming tunay na pagkatao sa publiko. Kaya nitong mga nakaraang taon, marami kang pinagdaanan kasama niya. Pero huwag kang mag-alala, mula ngayon, ang pamilya de la Cruz ay magbabayad ng doble para sa lahat ng hirap mo. Totoo ang lahat ng sinabi. Totoo ang lahat ng sinabi. Totoo ang sinabi ni Miguel de la Cruz. Yung 2 bilyon, wala itong kinalaman sa pamilya Santos. Ito ay ibinigay sa amin ni Miguel de la Cruz. Sigurado yan. Sabi ko na nga ba, sino ba ang may ganoong kalaking impluensya para personal na asikasuhin ni Carlos Gomez? Ngayon, naintindihan ko na. Yung pagtrato natin kay Miguel de la Cruz noon, ito... Magandang hapon po. Kayo po ang mga magulang ng mapapangasawa? Mga magulang ng mapapangasawa, umakyat muna kayo at magpahinga. Aayusin ko muna ang mga bagay dito. Pupunta ako agad. Ginoong Federico de la Cruz, kami po ay nagkamali, hindi namin kayo nakilala. Nakikiusap kami, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon, pwede po ba? Ngayon, natatakot na kayo? Oo nga. Ginoong Miguel, wala po akong kinalaman dito. Siya po si Andres Santos, siya po ang nag-utos sa akin na gawin ito. Kung hindi dahil gusto mong makisipsip sa akin, gagawin mo ba ito? Ha? Kung hindi ka nagpapa-impress sa akin, gagawin mo ba ito? Miguel, ito ikaw na ang bahala dito. Sige tatay, naintindihan ko. Miguel de la Cruz, mali ako. Talagang alam kong mali ako. Pakiusap, huwag mong kanselahin ang ugnayan ng aming 2 pamilya sa pakikipagtulungan. Hoy, kanina pa hindi ba gusto mong pasayawin si Samantha ng striptease para sa iyo? Hindi ako tao, wala akong kwenta, hindi ako tao. Talagang alam kong mali ako. Miguel de la Cruz, pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Miguel de la Cruz, bigyan mo ako ng pagkakataon. Miguel de la Cruz. Sige. Kung gayon kayong dalawa, mag-striptease na lang kayo sa harap ng publiko. Sayaw. Maghubad. Pwede ba binata Miguel de la Cruz? Maganda ba? Pwede ba? Miguel de la Cruz. Tingnan mo, bagong aral ko ito. Miguel de la Cruz. Pwede ba? Ginong de la Cruz. Ginong de la Cruz. Maganda ba? Pwede na ba? Ginong de la Cruz. Tingnan mo, bagong aral ko lang. Ginong de la Cruz. Sige, tama na yan. Akala nyo ba, sa pagsasayaw lang matatapos na ang kasalanan nyo? Sinabi ko na, magdudusa kayo ng sobra. Marco Luis. Opo. Ginoong de la Cruz. Ginoong de la Cruz, patawarin niyo po ako. Ginoong de la Cruz, patawarin niyo po ako. Ginoong de la Cruz. Ginoong de la Cruz, pakawalan niyo po ako. Ginoong de la Cruz. Ginoong de la Cruz, alam ko pong nagkamali ako. Talagang alam ko pong nagkamali ako. Ginoong de la Cruz, basta patawarin niyo lang ako at ang aming pamilya, ang pamilya Santos. Kahit anong gawin ko, gagawin ko. Ang hotel na ito, ibabalik ko rin sa inyo. Pwede ba? Wala akong pakialam sa hotel mo. Sasabihin ko sa inyo, lahat ng humiya sa akin, hindi ko palalampasin. Miguel, ako, biyenan mo naman ako. Pwede mo na ba akong patawarin? Miguel, nagbago na kami't nagsisi na. Tito, tita, ano ba nitong ginagawa nyo? Tumayo na kayo. Kung hindi mo kami patatawarin ngayon, hindi kami tatayo. Mananatili akong nakaluhod dito. Miguel, mula ngayon, hindi na kami magiging mapanlait. Talagang hindi na namin uulitin na hamakin ka.
Tama. Bigyan mo naman kami ng isa pang pagkakataon. Alam kong nagkamali ako, tita. Nagkamali na ako. Oo. Alam ko pong nagkamali ako, tita. Mali ako, mali. Oo. Mga biyenan, alam namin, para lang kay Samantha ang iniisip ninyo. Ganoon nga, kaya ako na ang magpatawad para sa tarantadong ito. Pinapatawad ko na kayo. Tito, tita, tumayo muna kayo. Ganito. Ang mga nangyari nun, kalimutan na natin. Pero kung magpapatuloy pa rin kayo sa dati ninyong ugali, talagang hindi ko na kayo kikilalanin. Hindi. Tiyak na hindi na kami magiging ganun sa'yo. Mula ngayon, ituturing na kita parang sarili kong anak. Tama. Sige, halika, tumayo ka na. Tayo na. Ginoong Miguel. Ano naman ang tungkol sa akin? Umalis ka, wag mo akong istorbohin. Samantha, tingnan mo naman ako. Sa tagal kong naging tuta mo, maaari bang ipagmakaawa mo ako? Kay Ginoong Miguel. Andres, kasalanan mo yan. Benjamin, bibigyan kita ng 1 minuto. Umalis ka na kasama ang anak mo. Ito, Chairman Federico, Don Miguel, maaari bang bigyan ninyo ako ng konting muka? May mukha ka. Kung ganoon, ibig sabihin ba nito, Don Miguel, nais ninyong lipulin ang aming pamilya? Ano kung Sige, kayo ang nagpilit nito. Benjamin, anong balak mo? Wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang ng 100 para makaligtas ang aming pamilya. Pero kung patuloy kayong magiging walang awa, bakit hindi ko samantalahin ngayon na marami kaming tao para isama kayo sa aming pagbagsak? Ngayon na nga, marami tayong tao, isasama ko kayo sa pagkalugmok. Ricardo de la Cruz, mas mabuting sumuko ka na lang. Baka isipin pa namin na buo kang ilibing. Ano? Ricardo de la Cruz, matagal na akong nagpapakapal sa mundo at laging nasa panganib. Takot pa ba ako sa mga banta mo? Ricardo de la Cruz. Karapat-dapat ka bang isama kami sa kapahamakan mo? Oo, tay, ilang lang sila. Ikaw ang may kasalanan nito. Federico de la Cruz? Malakas ka sa negosyo. Alam mo siguro ang hirap na mag-isa laban sa marami. Sa mundo ng negosyo, kayo'y isang malaking pangalan. Alam nyo siguro ang kasabihang mas mahirap labanan ang marami kaysa iisa. Chairman de la Cruz. Ginoong Miguel, mas mabuting magkaayos kaysa magkaaway. Kung papayagan nyo lang kaming pamilya Santos, ako ay nangangako na maglilingkod ako sa inyo habang buhay at ibibigay ko ang kalahati ng aming kayamanan bilang kabayaran. Magandang ideya yan. Magandang ideya yan. Mas marami kayo, no? Sige. Carlos Gomez, ipag-uutos ko sa'yo na pumunta ka rito sa Hotel National agad-agad. Carlos Gomez, inutusan kita ng ngayon din. Pumunta ka sa Hotel National. Paumanhin po, G. Federico de la Cruz, ako po ay nahuli. Palibutan ninyo ang lugar na ito. Ang mga tao rito walang dapat makatakas. Opo, G. Federico de la Cruz. Palibutan. Hindi ba't gusto mong ipagmalaki ang dami ng tao? Gusto mo pa bang makipagkumpetensya? Benjamin Santos, may daan patungong langit na hindi mo tinahak. Walang pintuan patungong impyerno, ikaw pa ang nagpumilit pumasok. Miguel, Samantha, ano ang masasabi ninyo? Paano natin sila dapat tratuhin? Ako, sumusunod ako kay Miguel. Sige. Ang pangyayari ngayon, wala itong kinalaman sa inyo. Ayaw ko ring bigyan kayo ng problema. Kung may pag-iisip kayo, umalis na kayo agad. Sige, umalis na tayo. Mula ngayon, bayan ng Marilag, wala ng pamilya Santos.
Dalhin ninyo silang dalawa. Ilabas ninyo. Miguel. Alam kong nagkamali ako, Miguel. Alam kong nagkamali ako, Miguel. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, Miguel. Alam ko po ang pagkakamali ko, Miguel. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon, Miguel. Miguel. Alam ko ang pagkakamali ko. Biyenan. Umupo tayo at mag-usap tayo. Pag-usapan natin ang tungkol sa dalawang bata. Oo. Biyenan, Pumili tayo ng tamang araw. Isama natin ang biyenan kong babae. Magkita-kita ang ating dalawang pamilya. Humanap ng magandang araw para sa dalawang bata. Itakda na ang kasal na ito. mabuti. Miguel, Samantha, ano ang masasabi ninyong dalawa? Susunod ako sa inyo. Oo nga, tay, tito at tita, ang ganitong mga bagay kayong mga matatanda na ang magtakda ng oras. Napakaganda. Ang ibig kong sabihin maganda ang relasyon ng dalawang bata. Oo. Maria, sabihin mo sa bahay, maghanda ng masarap na pagkain at inumin. Gusto kong makipag-inuman sa biyenan hanggang sa malasing tayo. Sige. Opo, Ginoong De La Cruz. Tara na. Halika, tara na. Dapat tayong uminom ng husto ngayon. Gusto kong makipag-inuman sa manugang kong lalaki hanggang malasing tayo. Sige. Tara na. Halika, tara. Dapat ngayon lasingan talaga tayo. Ikaw naman, isa kang lalaki, bakit mas mahiyain ka pa kaysa sa babae? Ano ba alam mo? Hindi ito pagiging mahiyain. Ito'y pagiging mahinahon ng isang lalaki. Katarantaduhan ng mahinahon. Bakit hindi ka nagsabi ng totoo kanina? Baka naman may gusto ka na sa akin. Oo, siguro. Ay, parang panaginip lang. 2 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng nangyaring iyon, palagi kitang napapanaginipan. At ngayon, narating natin ang puntong ito. Talagang tadhana. Ayos. Sabi ko na nga ba, bakit ikaw ayaw kumagat sa anumang alok? Yun pala, ang gusto mo ay ang katawan ko. Ano ka ba, sinungaling? Ayan, tama ang hula ko. Namumula na ang mukha mo. Huwag ka ngang magsalita. Aray, nanakit ka.